Pagkatapos na makakain ng mga hunter ay inilahad ni Sungwoo sa kanyang isip na dadahan-dahanin niya ang pag-transition sa mga monster ingredients hanggang sa ang katawan ng mga ito ay hindi na makatanggi pa, maririnig ang alingawngaw ng kanyang tawa. Sa sumunod na araw ay tumungo si Sungwoo sa sentro ng syudad kasabay ng pagtingala ay inilahad na napakalamig ng panahon hanggang kahapon subalit ngayon, bakit bigla na lang naging napakainit? Napansin niyang ang tingin ng mga tao ay sa kanya na tuon ahehe lahad niya I know alam niya raw, siya ay overdressed tama raw ba? Kasabay ng pagtingin sa phone ay inilahad na mukhang ito na yung ibig sabihin sa sinasabi nilang dapat mong palaging i-check ang weather app nang bigla siyang mayroong napansin, isang grocery store. Agad siyang tumungo sa loob at bumili ng isang piraso ng ice cream at pagkalabas, ay agad na binuksan at kinain. 40 taon na ang nakararaan lahad niya hindi 9 na taon na ang nakararaan bawi niya umano'y mayroong 4 na distinct season subalit ngayon, ang panahon ay paiba-iba bawat buwan at ang bagay na ito, ay dating tinatawag na ice pop. Well sa ngayon ay day off niya sa kanyang restaurant, kaya ano raw ba ang uunahin niyang gawin? Mula doon ay lumipat ang eksena sa labas ng isang movie theater at dito, ay inilahad ni Sungwoo na talagang wala nang mas mainam pa kaysa sa panonood ng movie at luckily, ito ay magsisimula na 10 minuto mula ngayon. Siya ay napalingon nang marinig ang sigaw ng isang stall owner napakamura lang sigaw nito, sila raw ay nagbebenta ng sandata. Hapatanong na sambit ni Sungwoo isang second-hand shop at teka lang, hindi raw ba't iyon ay sinabi? Ano talaga raw bang ito ay nagkaroon na ng kaibigan, at mukhang ito ay isang batang babae. Muling inilapat ang tingin sa kanyang phone upang tingnan ang oras gosh siya raw ay mahuhuli na, umano'y mas maiging saka na lang magtanong kapag ka natapos na ang movie. Thus siya nga ay nagsimula ng humakbang patungo sa movie theater, lumipat ang eksena sa kinaroroonan ng batang babae at ito yung sandali bago niya pa na-meet si Nabi. Siya ay naglalakad nang bigla siyang mayroong napansin isang pusa, na nagtataka kung ano ang bagay na ito na nasa harap niya. Wow sambit ng batang babae ito raw ay isang malaking Mr. Cat ito raw ay napaka-cute, gusto niya rong makipagkaibigan kay Mr. Cat. Gayunpaman papaano niya raw ba ito gagawin, nang bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang ina. Ang sinabi ng kanyang ina ay patungkol sa pagbibigay at mula rito ikaw ay bounded na maging close ang isang individual hindi ko matranslate ang eksaktong katagang sinabi ng kanyang ina, sapagkat ang labo. Tama ganoon nga sambit ng batang babae at agad na lumapit sa stall, at bumili ng isang chicken skewer o barbecue. Nang matanggap ay agad niya itong iniabot kay Nabi Mr. Cat tanong niya ito ba ay gusto nito, subalit sumagot si Nabi na hindi proper na tumanggap ng kahit na ano mula sa isang stranger. Kung ganun Mr. Cat tugon ng batang babae ano raw ba kaya kung maging magkaibigan na lang sila kaibigan patanong na sambit naman ni Nabi, nagtanong ang batang babae kung ayaw ba nito. Gayunpaman sa sumunod na segundo ay bigla na lang tumalon sa tuwa si Nabi siya raw ngayon ay mayroon ng kaibigang Earthling, napakasaya niya raw. Lumalabas na ang pangalan pala ng batang babae ay Yuna umano'y maging siya rin ay masaya, na magkaroon ng kaibigang pusa. Ang barbecue ay tinanggap na ni Nabit agad na tinikman, ito raw ay napakasarap. Subalit ano raw ba ang effects ng chicken skewer na ito ano ang effect, pagtataka naman ni Yuna. Ano sambit ni Nabi so sinasabi raw ba nitong ito ay walang anumang effect, well tugon ni Yuna kung ito ay masarap, hindi raw ba't iyon ay sapat na. Ganito ang naging ekspresyon ni Nabi sa kanyang narinig kung ganun ito raw ay disqualified bilang dish umano'y kapag ka siya ay kumain ng ganitong uri ng dish, siya ay magiging pigikat. Sinabi ni Yuna na maaari naman itong kumain ng sapat lang upang hindi magkaroon ng dagdag na timbang subalit si Nabi ay hindi pa rin kumbinsido gustong ibalik ang barbecue, ay kenya't lahad niya. Napatanong si Yuna kung ano ba ang dapat nilang gawin sa sumunod na segundo ay inilahad na ayon sa kanyang ina, ang self-restraint at concentration ay ang pinakamahalagang bagay. Niyang pagtataka naman ni Nabi idinagdag ni Yuna na ang lahat ng pagkain ay masama kapag kasobra, subalit ayos lang kapag in moderation. Sinabi rin ng kanyang ina na mahalagang ma-experience ang mga bagay-bagay, at kailangan mo ring kumain ng maraming masasarap na pagkain upang makapag-aral ng maayos. Umano'y sa pamamagitan nun ikaw ay tatangkad, subalit kailangan mo ring mag-exercise ng maayos.
Ano pa tanong na sambit ni Nabi ang pagkain ng mga masasarap na pagkain ay mayroong ganoong uri ng effects, idinagdag ni Yuna na bukod dun ang pagiging mapili rin ay masama. Ang sinabing iyon ni Yuna ay nagdulot upang muling tingnan ni Nabi ang hawak niyang barbecue pinilit ang kanyang sarili na muling kumain, grabe ito raw ay napakasarap. Mula doon ay nakapagpasya silang tumungo sa iba pang mga stall upang maghanap ng iba pang masasarap na mga pagkain. Ang eksena ay lumipat sa ISAC building ng Hunters Association South Korean branch. Sa rooftop ay nagmumura si Kang Hyuk umano'y ang dam na kalbong branch manager na iyon. Sinabi ni Mincy na siya ay natatakot na mayroong makarinig dito kaya ito raw ay tumahimik. Ano tugon ni Kang Hyuk, talaga raw bang iniisip nitong siya'y mauupo lang at mananahimik umano'y papaanong nangyaring pupunta mismo rito ang president upang kumpirma? Mukhang ang tinutukoy ni Kang Hyuk dito ay yung patungkol sa rift. Sinabi ni Mincy na kahit nasa military ay nakakapagod kapag bumisita ang isang high-ranking na opisyal, dumugtong si Kang Hyuk na ganoon na nga ang sinasabi niya at ang president pa talaga ng World Hunter Association ang pupunta, isa pa ano pa raw ba ang ibang sadya nun sa pagpunta. Hay sambit ni Mincy dapat daw kasi iyon ay hinandle na lang agad ang mga dumb gangsters na iyon, dugtong ni Kang Hyuk gumagawa ng krimen dahil lang na-stuck sa imburnal, sabay lahad kay Mincy na ipapaubaya niya na lang dito ang patungkol sa search and destruction since ito ay ang mas suitable sa bagay na iyon. Alright, tugon naman ni Mincy, talaga rong iyon ay mas bagay para sa isang detector na tulad niya, kung ganun isagawa na lang daw nito ng maayos ang ground patrol just in case mayroong kung anong mangyari. Habang nakatingin sa ibaba ay maluha-luhang sinabi ni Kang Hyuk na yung iba ay nanonood ng movie o kaya naman nakikipag-date dahil sa ang araw na ito ay day off, ngunit siya raw ay hindi makapaniwalang kailangan niyang magpatrol sa ganitong araw. Kasunod nito'y inactivate niya ang kanyang invisibility skill habang si Mincy naman ay nagbigay ng order sa kanyang mga kasamahan na umalis na rin. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng imburnal at dito ay tinutukan ng baril ng mga gang members ang grupo ni Mincy. Si Mincy ay pasimpleng inilapat ang kamay sa kinaroroonan ng kanyang sandata, sa sumunod na segundo ay nagtamo ng damage ang mga gang members, mukhang naghagas ng mga kutsilyo si Mincy. Inilahad na ang mga pesteng ito umano'y kahit na gaano pa karami ang mahuli niya hindi pa rin maubos-ubos, sa sumunod na panel ay nakaposas na ang mga gang members. Ang mga gutom sa pera na mga gang members na ito, lahad ni Mincy ni alam daw ba ng mga ito kung gaano katindi ang ginagawang sakripisyo ng mga tao upang ma-maintain lang ang kanilang lipunan, sabay dagdag na sa tingin niya'y wala ng mga kasamahan pa ang mga ito sa district na ito, nagtanong kung gaano karami ang nahuli na nila so far. Sumagot ang isang hunter na 13 na pahawak si Mincy sa kanyang ulo, sabay order na i-maintain ang formation at mag-advance. Mula doon ay lumipat ang eksena sa opisina ni Branch Manager Lee kung saan makikitang siya'y hindi mapakali, kumuha ng tubig at uminom. Gayunpaman siya'y nagulantang nang bigla na lang bumukas ang pinto kagagawan ng kanyang secretary. Branch Manager report nito, mayroong power outage. Ano tugon naman ni Manager Lee sa kanyang pagkabigla? Power outage? Anong uri ng nonsense iyon? Sila ay nag-dispatch na ng napakaraming mga personnel. Sumagot ang secretary na habang nag-clean up ng mga gang members ang support team ni Mincy, ay mayroong nangyaring incident sa electricity facility. Sinabi ni Manager Lee na kung ganoong uri ng power outage ito ay magiging 1-year length outage. Ano raw ba kasi ang nangyari? Tugon ng secretary, ganito raw kasi, at ikinwento niya na nga kung ano ang nangyari. Mula doon ay tumawag si Mincy, hindi niya raw alam na mayroon palang electricity user at ang user na iyon ay kasalukuyang inaabsorb ang kuryente, pinapalakas ang kanyang sarili daw sa tingin niya ito'y babagsak sa hindi katagalan mula sa overload, at ganoon na nga ang nangyari. Samantala sa sinehan naman ay tutok si Sungwoo sa panonood, nagtanong ang female lead kung ano ba ang alam nito umano'y sa loob ng 200 taon, ito ay kanyang hinintay. Kasabay ng paglapit at paghawak sa kamay ay sumagot ang male lead na sa nagdaang 200 taon ito ay kanyang hinanap upang sabihin lang ang bagay na ito ay kanyang papatayin kalaban ng kanyang mga magulang. Ano, hindi makapaniwalang sambit ni Sungwoo, at ang mas malala pa, bigla na lang nawalan ng kuryente.
Kasunod nito'y humingi ng tawad ang isang staff umano'y dahil sa power outage ay hindi na nila may pagpapatuloy pa ang screening. Ganito ang naging reaksyon ni Sungwoo sa kanyang narinig. Sa labas ay lupaypay si Sungwoo at mula rito, ay lumipat ang eksena sa Warriors Restaurant. Sa loob ay makikitang binubuksan ni Sungwoo ang ref, inilahad na buti na lang at ang power outage ay nasa labas lang ng kanilang district kaya walang naging anumang pinsala sa kanyang mga ingredients dahil kung nagkataon ay isinusumpa niya raw sa Diyos, ilang sandali lang ay hamupa na ang galit ni Sungwoo. Dahil sa mga trivial incidents na nagpile up siya ay na-stress at sa ganitong sandali, ang pinakamabisang stress reliever ay ang pagkain. Inilabas ni Sungwoo ang Huggies Penguin na shaved ice maker, miss na miss niya na raw ito. Since mainit sa labas, ano siya raw ba ay gagawa ng shaved ice? Shaved ice. Para sa karamihan ng mga Koreano ang shaved ice ay nangangahulugang red bean shaved ice na mayroong red bean, jelly at cereal sprinkle sa itaas. Gayunpaman sa pagkakataong ito, ang nasa isip ni Sungwoo ay ang alcohol-based shave ice na paborito ng kanyang namayapang ama. Siya raw ay madalas sinasabihan noon na malalaman niya rin ang lasa kapag siya ay naging adult na, at siya ay adult na ngayon hindi raw ba? Umano'y kung ganon, oras na upang magsimula. Pagkatapos na ma-freeze ang asukal at gatas gamit ang magic ito'y inilagay ni Sungwoo sa Penguin shaved ice machine at pagkatapos, siya ay naglagay ng kaunting condensed milk sa itaas. Then siya ay nag-slice ng ilang strawberries sa kanyang isip ay inilahad na ang mga prutas na ito ay regalo mula kay Min si umano'y ang makita iyong sumusunod sa kanya tinatawag siyang master ay medyo, at mula doon ay inilagay na ni Sungwoo ang na-slice na mga prutas ang kulang na lang ay ang pinakamahalagang ingredient, at iyon ay ang alcohol. Natitiyak niya rong mayroon pa ritong natitirang mga alcoholic beverages na natanggap niya mula sa King umano'y ang 500-year-old alcohol na ito ay tiyak na napakasarap sa shaved ice, at ito nga'y ibinuhos niya na. Nang matikman ay inilahad sa kanyang isip na ang firework-like taste ng alak at icy taste ng shaved ice ay nagko-complement ng husto sa isa't isa pakiramdam niya raw siya ay naninigas sa lamig at natutunaw sa parehong pagkakataon, so ganito raw pala ang lasa nito. Umano'y ang pagsunog sa stress gamit ang nakakapang-init na alkohol at ang pagpapalamig sa iyong loob gamit ang malamig na yelo ay isang rational na paraan ng pag-iisip. Sa tingin niya raw naiintindihan niya na ngayon kung ano ang nagiging mood ng kanyang ama sa tuwing kumakain ng ganito noon. At since ito'y naiintindihan niya na ito raw ba ay nangangahulugang ganap na siyang adult ngayon nang biglang bumukas ang pinto, makikita ang pagdating ni Nabi kasama si Yuna. Hello bungad ni Yuna umano'y dahil sa power outage ayos lang daw ba na siya ay manatili muna rito saglit upang magpahinga bago umuwi sure tugon naman ni Sungwoo iyon daw ay ayos lang, sabay dagdag sa kanyang isip na ang batang ito ay napakagalang. Though ang araw na ito ay kanilang day off ito pa rin ay isang customer na dinala ni Nabi, tinanong niya ang dalawa kung mayroon bang kung ano man na gusto nilang kainin. Ang dalaway nagkatitigan at pagkatapos ang paningin ay natuon, sa penguin na shaved ice maker. Thus dahil dito'y nakapagpasya si Sungwoo na gumawa ng isa pang batch ng shaved ice ngunit syempre, obviously sa pagkakataong ito ay wala ng alcohol. Sa sumunod na araw ay makikita ang pagdating ng dalawa at ang kanilang mga ekspresyon, ay kapansin-pansin. Good morning pag-aalangang bati ni Sungwoo kasabay ng paghakbang ay sinabi ni Min na kung ang branch manager ay namatay, habang sinabi naman ni Kang Hyuk na gusto niya nang mag-quit. Hasambit ni Sungwoo sa kanyang isip, mukhang ang dalawang ito ay wala ng pag-asa. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay naintindihan na ni Sungwoo kung bakit ganoon ang ikinikilos ng dalawa so lahad niya so sinasabi ng mga ito na ang mga ito ay nag-rush sa trabaho partikular sa pag-dispatch sa mga gang members dahil sa narinig ng mga itong mayroong high-ranking official na pupunta gayunpaman, yung sinasabing high-ranking official na iyon ay hindi dumating. Makikitang nagkainitan ang dalawa Honey Soccer sambit ni Min akala mo raw talaga ang trabahong ginawa nito ay kasing hirap ng ginawa niya umano'y ang pinagsasasabi nito ay sapat upang mapatawa ang pusa tugon naman ni Kang Hyuk so iniisip nitong ang paghuli sa mga mahihinang mga gang members na iyon ay mas mahirap kaysa sa trabahong ginawa niya, so maging ito rin daw pala ay marunong magpatawa.
Inilahad ni Sungwoo na kung ito ay sa military ang ginawa ng mga ito ay kahalintulad sa paglilinis sa buong kampo dahil sa narinig ng mga itong darating ang division commander subalit walang dumating kung kaya, ang nararamdamang galit ng mga ito ay justified lang. Exactly, tugon ni Kang Hyuk, tama, ganoon nga siya raw ay nagtrabahong parang aso, maging si Minzy ay nagpaabot din ng pagsang-ayon. Kung kaya lahad ni Kang Hyuk, kung kaya sa araw na ito siya raw ay nagmamakaawang gawan siya nito ng kung anong bagay na masarap, wag yung fiery steak na iyon o kung ano man iyon. Hasambit ni Sungwoo sa kanyang isip, akala niya pa naman dahil sa napakahaba ng paliwanag ang gusto ng mga ito ay healing dish, well sige sa araw na ito ang mga ito'y hahayaan niyang makakain ng masarap. Samantala sa Rift Management Division naman ay makikita ang nilalang na ito na nagngangalang Pero, isang anthropomorph na napuwersang magland sa Earth dahil sa nahuli ng Rift. Ilang sandali pa ay mayroong inilapag si Jiyoon, inilahad na siya ay binigyan ng instruction na mag-support muna saglit sa Rift Management Division, nagpasalamat si Pero. Gayunpaman sa sumunod na segundo ay biglang nagreklamo ang kanyang tiyan, inilahad, na ang pagkain dito sa Earth ay talagang hindi suited sa kanya, ganoon ba, patanong na tugon naman ni Jiyoon, o hindi naman ba kaya na ito ay dahil lang sa ang trabaho ay mahirap para rito. Sumagot si Pero na kahit na mahirap ang trabaho ito naman ay rewarding, hindi raw ba, kaya iyon daw ay ayos lang. Inilahad ni Jiyoon na talagang gustong-gusto niya ang masipag na side nito, umano'y napaka-nice sana, kung ang kanilang first order ay kasing sipag nito. Sumagot si Pero na ngunit sa tingin niya'y ginagawa naman ni Kang Hyuk ang kanyang best, well sabat ni Jiyoon siya raw ay natatakot na baka ito ay marinig ng first order, kaya mas maiging i-save na lang nito ang mga compliments nito. Well, kahit na ano pa man lahad ni Pero talaga rong hindi ang mahirap na trabaho ang dahilan, so tugon ni Jiyoon, so talaga raw palang hindi suited dito ang mga pagkain dito sa Earth, kung ganun anong uri daw ba ng pagkain ang mas preferred nito, ang mga niluluto daw ba o yung mga hilaw? Sumagot si Pero na sinubukan niya na rin maging ang hilaw na mga pagkain subalit ganun pa rin, as expected sabat ni Jiyoon, so lumalabas na mukhang talagang ang kailangan nito ay mga pagkaing nagmula sa homeland nito. Sinabi ni Pero na hindi niya nga raw alam ang pangalan, hindi ko alam kung bakit sinasabi ng nilalang na ito ang bagay na ito, siguro mayroon siyang amnesia. So lahad ni Jiyoon lumalabas na mukhang ito raw pala ay na homesick, sumagot si Pero na ganoon din ang tingin niya. Inilahad ni Jiyoon na ito rin ay isang veteran matapos ang 3 taong serbisyo, kaya ito raw ay understandable lang nang bigla siyang mayroong naalala, sinabihan si Pero na baka ang taong iyon ay mayroong alam. Mula doon ay lumipat ang eksena sa outskirts ng Changyonggung kung saan makikitang pinagkakaguluhan ng mga bata si Pero at ilang sandali lang, ay natagpuan niya na ang restaurant na hinahanap niya. Inilahad sa mga bata na sa tingin niya ay dito na lang muna dahil mayroon pa siyang kailangang puntahan, bukas na lang daw uli sila maglaro. Bye-bye Pero, palm ng mga bata, habang sinabi naman ni Pero na ang mga ito'y umuwi ng ligtas. Ilang sandali pa ay nasa harap na ng Warriors Restaurant si Pero, sa sumunod na segundo'y bumukas ang pinto, Mr. Pero, bungad ni Sungwoo, umano'y natanggap niya ang tawag. Dagdag niya maaaring ito raw ay tunog rude, ganito ang reaksyon ni Pero sa kanyang narinig, idinugtong ni Sungwoo na maaaring tunog rude, subalit si Mr. Pero ay hindi maaaring pumasok sa loob. Ang mga luha ni Pero ay naging talon sa kanyang narinig ay lahad ni Sungwoo, hindi raw ganoon ang ibig niyang sabihin, umano'y dahil sa balahibo nito, Ay si lahad ni Pero kung ganun siya raw ay humihingi ng tawad sa misunderstanding at makalipas ang ilan pang mga sandali, makikitang nakaupo na sa labas si Pero palingon-lingon. Sa loob ng restaurant ay sinabi ng isang babae na ito ay napaka-cute, habang nagtanong naman ang isa pa kung sa tingin ba nito gusto nito ng cola. Yuijut sabat ng isang babae, malamang na ang gusto raw nito ay salmon o mga bagay na ganoon, dumugtong ang isa na ngunit ito ay isang oso, kaya malamang na gusto nito ang cola. Hindi sambit ni Pero sa kanyang isip, ayaw niya raw ang cola, ayaw niya ng mga carbonated drinks at sweets, siya'y sawang-sawa na sa mga taong palaging nagbibigay sa kanya ng ganoon, gayunpaman, talaga rong gusto niya ang salmon. Napatili ang mga babae, ito raw ay napaka-cute at sa labas, ay bigla na lang sumulpat si Sungwoo, isang bagay na nagpabigla kay Pero.
Sinabi ni Sungwoo na narinig niya na mula kay Jiyeon ang sitwasyon ang homesickness nito ang problema. Tama raw ba? Oo, tugon naman ni pero iyon daw ay tama. Sa nagdaang mga araw siya raw ay madalas na umiiyak at nakakaramdam ng panghihina. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na ito ay ang tipikal na sintomas ng homesickness. Ito ay hindi bago sa kanya, gayunpaman ang sabihin ng babaeng iyon na gamutin niya ang homesickness nito. Ano, iniisip daw ba na ang kanyang restaurant ay isang cure-all counseling center? Alright, lahad niya kay pero ang unang representative treatment option ay pagkain, maging siya raw ay nagluluto rin para sa kanyang sarili sa kanyang sariling oras. Gayunpaman, talagang ang mga ingredients na narito sa Earth ay mayroong limits. Napaisip si Sungwoo, ilahad na sa mundong kanyang pinanggalingan ay mayroon ding mga bear anthropomorphs, subalit, sa tingin niya ang mga iyon ay hindi ka-species ni Mr. Pero. Ang tinutukoy ni Sungwoo na anthropomorph species na nasa mundo o dimensyon na kanyang pinanggalingan ay ang mga Urok, isang warrior clan na sinamon ng Terra mula sa mundong ito. Ang mga Urok na ito ay napaka-cruel at bayolente. Ang kanilang fiery disposition ay naglilid sa destruction ng anumang bagay, malayo mula sa pagprotekta sa kalikasan. Sa kanyang isip ay idinugtong ni Sungwoo na sa madaling salita, no way na ang ganito katalinong oso ay isang Urok. Inilahad kay pero na sa ngayon ay magkwentuhan na lang muna sila habang kumakain. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay lumabas si Nabi dala ang ilang mga kagamitan sa pagluluto. Mula sa kanyang inventory ay naglabas si Sungwoo ng mga balahibo mula sa isang fire-eating bird, mayroon ding dahon mula sa isang punong haunted ng mga spirit sa loob ng 1,000 taon, at pakpak ng isang stone-eating dragon. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na tiyak na ito ay sapat na, gayunpaman makalipas ang 3 oras, maging siya ay na-stress na rin dahil matapos ang 3 oras na pagluluto ang resulta ay ganun pa rin, ang homesickness ni pero ay hindi pa rin nagagamot. Inilahad ni Sungwoo na iba't ibang uri ng dish na ang inihanda niya, subalit wala pa ring response patungkol doon sa bat naman ni pero, patawad. Kailahad ni Sungwoo ito raw ay walang dapat na ihingi ng tawad, sadyang sa tingin niya lang daw ito ay strange, dahil usually ikaw ay makakahanap ng isang dish na iyong mae-enjoy. Sinabi ni pero na malamang na ang lugar na tinitirhan niya noon ay nasa outskirts at sa sumunod na segundo, siya'y napatingala sa bilog na buwan. Kasabay ng pagtayo ay inilahad na napaka-late na umano'y patawad sa ibinigay niyang inconvenience dito sa araw na ito. Not at all, tugon ni Sungwoo, siya raw ang dapat na humingi ng tawad sapagkat ito'y hindi niya nagawang matulungan. Alright, miyaw tayo naman ni Nabi oras na upang mag-exercise, at siya'y bigla na lang humiyaw ng napakalakas. Kasunod nito'y nagpakawala ng sunod-sunod na mabibilis na mga suntok, isang bagay naman na ipinagtaka ni pero, nagtanong kung ano itong ginagawa ng pusang ito ngayon. Sumagot si Sungwoo na sinasadya nitong gastahin ang kanyang enerhiya, ito ay isang Ailuros, isang warrior species. Ano warrior, patanong na tugon ni pero, subalit ito raw ay napakaliit at cute. Hehe, tama lahad naman ni Sungwoo. Si pero ay nag-observe habang si Nabi naman ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa, tumalon ng mataas at nagpakawala ng sipa. Napasabi si pero na mukhang ito ay nag-e-enjoy. Inilahad ni Sungwoo na kung minsan hindi mo magawang maupo lang, kaya kung gusto nito, maaari nitong sabayan si Nabi. Sumagot si pero na hindi siya sure patungkol doon sapagkat ang tanging ginagawa niya lang ay ang magtrabaho at magbasa, wala siyang alam patungkol sa ganitong uri ng mga bagay, isang bagay naman na ikinabigla ni Sungwoo. So lahad niya, so ang ibig daw ba nitong sabihin sa nagdaang 3 taon ang ginawa lang nito ay ang magtrabaho at magbasa, ito ay hindi nagkaroon ng anumang uri ng exercise? Tama yun, tugon ni pero sabay tanong kung iyon ba ay maaaring makapagdulot ng problema. Tugon ni Sungwoo, syempre naman pero, dahil sa ito ay isang anthropomorphic bear. Kahit na gaano pa umastang tao ang isang anthropomorphic bear hindi nito maaaring kalimutan na ito pa rin ay isang hayop, dahil kapag ito ay nagpatuloy sa pagkalumat sa inner animal self nito, ito ay magkakasakit. Ganito ang naging reaksyon ni pero sa kanyang narinig. Idinugtong ni Sungwoo na maaari itong magkaroon ng sakit na tinatawag na lethargy, at ang taba nito sa tiyan ay ang buhay na patunay. Thus mula doon ay nag-exercise na nga si pero at sa pagkakataong ito, lawit na ang kanyang dila. Pakiramdam niya raw tila sasabog na ang kanyang gallbladder. Sinabi ni Sungwoo na 3 minuto pa lang ang lumipas.
Sa sumunod na sandali bumagsak na si Pero excuse me lahad niya, talaga raw bang ito ay mayroong effects? Sumagot si Sungwoo na kung ito ay isang tao oo gayunpaman ito ay isang anthropomorphic bear, kaya ang magiging effects ay hindi magiging ganoon katindi. Kung ganun sambit naman ni Pero sa kanyang isip, kung ganun naman pala bakit ipinagawa pa nito ang bagay na ito sa kanya? Subalit ang kanyang mga matay lumuwa nang bigla na lang nagland sinabi sa kanyang tiyan ito raw ay wag gumalaw, excuse me nanginginig na sambit ni Pero ito raw ay medyo nakakahiya. Miyaw lahad ni Nabi ito raw ay napakalambot dahil sa ito ay hindi nag-e-exercise ito ay obese miyaw, nagpatuloy sa paghilot. Pakiusap lahad ni Pero pakiusap ito raw ay tumigil na sinabi ni Sungwoo na ito ay isang skill na ipinapass down ng Ailuros clan ang massage magic, napapawi nito ang exhaustion at natatanggal ang muscle ache at surprisingly, ang makatanggap ng ganitong massage pagkatapos na mag-exercise ay magdudulot ng ×2 na pagbabawas ng taba. Ano sambit ni Pero sa kanyang pagkabigla ganoon katindi ang effect, hay buntong hininga ni Sungwoo umano'y sa taba nito hindi mo na makita ang sa pagiging beast nito. Gaya ng inaasahan dagdag niya pa ang solusyon ay ang dish na iyon, ang Frunchburg baby food. Ang dish na ito ay recipe ng isang battle family mula sa Terra, ang Frunchburg family. Ang mga battlers ay nagdi-differ mula sa knights at dahil doon, sila'y naniniwalang ang pagkapanalo sa laban ay ang greatest virtue. Sa ganitong uri ng pamilya kapag ipinanganak ang isang batang walang hilig sa pakikipaglaban, itinuturing na ang kanilang lineage ay nasa panganib. At kapag ang ganitong bagay ay nangyari, ang mismong bata ay pinapakain ng Frunchburg family ng special dish na tinatawag na baby food. Pagkatapos nun ay nag-e-increase ang kasiglahan ng bata, at ito ay puwersahang nagkakaroon ng combative nature. Para sa mga educators ito ay hindi nila nakikita sa positibong liwanag subalit sino raw ba ang nakakaalam, na ang pagkatuto ni Sungwoo sa dish na ito ay magkakaroon ng silbi sa kanya sa sandaling ito. Ang main ingredient ay ang fit trident, thigh meat ng isang fierce cow. Ang point ng cooking method na ito ay paggawa ng baby food at ang susi, ay upang ito ay magawa ring makain ng mga maliliit na bata. Mula rito ay nagsimula na sa pagmince si Sungwoo pagkatapos na mamince ang karne ay nilagyan niya ng paminta, then ginawang bola-bola. Pagkatapos ay nagcast siya ng spell isang magic spell na nag-originate mula sa mga ice dragon isang base ice spell, ito ay mayroong kakayahang ilabas ang best effects as much as possible. Ilang sandali pa'y inilahad ni Sungwoo na ito ay gumana ng maayos pero lahad niya, pakiusap ito raw ay subukan nito. Idinugtong ni Sungwoo na para naman sa sauce maaari itong pumili kung ano ang gusto nito agad na nagpasalamat si Pero, ito raw ay mukhang napakasarap. Ang isang plato'y agad na ibinuhos sa bunganga at sa sumunod na sandali, ay bigla na lang naging ganito ang kanyang nabilahad ni Sungwoo ito raw ay maghanda, mayroong malaking paparating. Nang malunok ay bigla na lang nagbago ang aura ni Pero naging isang mabangis na beast tanda na si Pero ay talagang isang urok, kasabay ng pag-atungal ay hinampas ng sunod-sunod ang dibdib. Sinabi ni Sungwoo na ito ang ibig niyang sabihin heto lahad niya sabay labas ng dummy, hinikayat si Pero na atakehin. Si Pero naman ay agad na sumugod at sa isang kalmat, ay nagawang mahati sa dalawa ang dummy. Good lahad ni Sungwoo kasabay ng pagpalakpak umano'y ganoon mo dapat gawin, inutusan si Nabi na maglabas ng dagdag pa na mga dummy. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Nabi at sa sumunod na sandali, ang lahat ng mga dummy ay nagkapira-piraso. Sa sumunod na araw ay tumungo si Jiyon sa Warriors Restaurant at dito, ay inilahad ni Jiyon na si Pero ay nag-sick leave at kasalukuyang nagpapahinga. Well lahad ni Sungwoo since iyon ay isang urok iyon ay magiging ayos lang, iyon ay mabilis lang na makaka-recover. Isang urok pagtataka naman ni Jiyon, well tugon ni Sungwoo ang mga iyon daw ay isang tanyag na warrior clan. Inilahad ni Jiyon na maraming salamat sa tulong at umano'y ayon kay Pero though ang pakiramdam nun sa ngayon ay medyo hindi maganda, iyon ay nagkaroon ng refreshing na night sleep. Hindi niya raw alam kung papaano ito mababayaran sa bagay na ito sumagot si Sungwoo na wag itong mag-alala, si Pero ang kailangang magbayad sa kanya.
Sinabi ni Gion na ngunit siya ay ang guardian ni pero kaya kung iyon ay nakapagbigay ng inconvenience dito kailangang siya ay ang siyang magbayad dito. Ganoon ba tugon naman ni Sungwoo mukhang mayroon na namang binabalak na masama. Kung ganun lahat niya kung ganun siya'y bayaran nito ngayon. Hello sir, patanong na sambit naman ni Gion sa kanyang pagtataka, bakit nito binubuksan ang fridge? Sinabi ni Sungwoo na wag itong mag-alala since ito ay pagkain ang worst case scenario masama lang ang lasa. Mapapansin ang pagsingaw ng kung anong uri ng dark aura mula sa karneng hawak ni Sungwoo. Ano sambit ni Gion siya ay pakakainin nito ng dish na katulad ng pinakain nito sa first order noon. Tama raw ba? Teka lang saglit, dagdag niya pa kasabay ng pagtayo ito raw ay babayaran niya na lang sa ibang paraan. Sa kasamaang palad ay sumagot lang si Sungwoo na huli na para dun since siya ay nakapagsimula ng magluto. Sa sumunod na araw ay nag-e-slice si Sungwoo ng kung anong bagay man ito nang bigla na lang naputol ang gamit niyang kitchen knife. Oh dear, lahad niya. Nagtanong si Nabi kung ano ang problema. Sumagot si Sungwoo na hindi naman ganoon kalala, siya'y nabigo lang sa pagkontrol sa kanyang lakas. Well, ito raw ay talagang hindi maiiwasan since ito naman ay hamak lamang na factory-made knife. Titingnan niya na lang daw sa kanyang inventory. Sa kasamaang palad ay wala siyang nakitang anumang kitchen knife, at hindi rin naman maaaring holy sword o magic sword ang gamitin niya sa pagluluto o sa paggayat ng mga ingredients. Tama yun, tugon ni Nabi dahil iyon daw ay hindi polite, meow. Pagkatapos na mag-isip, ay nakapagpasya si Sungwoo na bumili na lang ng kitchen knife sa araw na ito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa labas kung saan inilahad ni Sungwoo na since mayroong limit sa mga kutsilyo na ibinibenta sa palengke mas maiging rumekta na lang sila sa blacksmith. Nagtanong si Nabi kung talaga bang mayroon ding nagpo-forge dito. Siyempre tugon naman ni Sungwoo, subalit dito iyon ay tinatawag na workshop, isa ring lugar na gumagawa ng mga kaluban na gaya nun. Ilang sandali pa ay nasa harap na sila ng Crystal Valley Workshop at sa loob, ay sinabi ni Sungwoo na siya ay nakatanggap ng invitation mula sa City Hall nung nakaraan. Sila ay sinalubong ng isang babae. Mr. Yu Sungwoo bungad nito nang matanggap at makita ang pangalan ni Sungwoo sa invitation slip. Ikinagagalak niya raw itong makita siya ay si CM na Ray, ang magiging guide nito sa araw na ito. Nice to meet you too na Ray, tugon naman ni Sungwoo, siya raw ay naghahanap ng kutsilyo. Ang ibig nitong sabihin ay espada lahad ni Ray. Tama raw ba? Kung ganun sa pagitan ng two-handed at one-handed sword, alin daw ba ang mas preferred nito? Hindi tugon ni Sungwoo, ang kailangan niya raw ay kitchen knife, mga ganito kalaki. Ano patanong na tugon ni Ray sa kanyang pagkabigla. Kitchen knife, sabay dagdag sa kanyang isip na ni sino raw ba kasi ang taong ito. Papaanong nangyaring hindi nito alam kung ano ang mayroon sa lugar na ito, ni ito nga raw ay hindi worthy na tumungo rito kung ito ay hindi isang first order. Sa kasamaang palad lahad niya wala silang anumang uri ng kitchen knife sa sandaling ito, subalit kung ayaw nito sa mga espadang naka-display, maaari itong maglagay ng custom-made order. Kung ganun lahad ni Sungwoo kay Nabi, kung ganun sila'y mag-order na lang ng custom-made. Ano sambit naman ng babae sa kanyang isip, ito ay mag-o-order ng ganun-ganun lang ng isang bagay na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar, so lumalabas na talaga raw palang hindi nito alam ang kalakaran sa lugar na ito. Inilahad kay Sungwoo na naiintindihan niya din kung ganun, papaano daw ba ito magdi-decide patungkol sa artisan na magiging in charge sa paggawa ng custom-made knife. Sumagot si Sungwoo na wala siyang sino mang partikular na nasa isip, subalit by any chance, mayroon daw ba ritong artisan na dwarf o kaya naman elf. Sumagot si Ray na mayroon silang isang elven na artisan. Kung ganun, tugon naman ni Sungwoo, kung ganun pakiusap, ang artisan na iyon ang pipiliin niya. Confirmation complete lahad ni Ray at ngayon, sila raw ay tumungo na sa elevator. Thus ang nangyari ganoon na nga sa loob ng elevator ay sinabi ni Nabi na ayaw niya sa mga elven artisans. Isang bagay naman na ipinagtaka ni Sungwoo, nagtanong kung bakit, mayroon daw bang kung anong nangyari. Sumagot si Nabi na ayaw sa kanya ng mga elven weapons. Well, lahad ni Sungwoo, iyon daw ay hindi na maiiwasan, sila'y wala nang magagawa pa patungkol doon dahil kung ang dwarven artisans ay idinidistansya ang kanilang mga sarili mula sa mga tao, ang mga elves naman ang kanilang mga equipments mismo ang siyang dumidistansya. Ilang sandali pa ay narating na nila ang 25th floor at dito, ay nagpaalam na si Ray.
Paghakbang nila palabas mula sa elevator ay inilahad ni Nabi na malamig. Sinabi ni Sungwoo na ito ay dahil sa hina-handle ng mga elves ang metal gamit ang lamig sa halip na init. Maya-maya pa'y narating na nila ang forge room at dito, ay makikitang ang narito ay isang babaeng elven blacksmith o artisan. Ano sambit ni Sungwoo sa kanyang isip isang babaeng elf ngunit umano'y dahil sa physical strength at power issues, karamihan sa mga elven blacksmith families ay ipinapasa ang mga bagay-bagay sa kanilang mga male descendants. Ang kanilang presensya ay napansin ng babaeng elf habang si Sungwoo naman, ay napansin din na mukhang ito pala ay mayroong napakataas na sheer talent. Sinabi ng elf kay Sungwoo na siya'y patawarin nito siya raw kasi ay nakafocus ng husto kaya hindi niya ito napansin. Well, tugon ni Sungwoo iyon daw ay ayos lang siya naman itong hindi gumawa ng reservation in advance. Ang babaeng elf ay lumapit kay Sungwoo at kasabay ng paglupag sa kanyang maso, ay nagpakilala bilang Alistair. Ang ating bida naman ay nagpakilala bilang Yu Sungwoo, sabay lahad na hindi robot ang Alistair ay isang pangalang ibinibigay sa mga male descendants. Sumagot si Alistair na ito ay isang inherited name, hasambit ni Sungwoo sa kanyang isip inherited name ito ay nangangahulugang ito ay ang matriarch ng family, so ito raw pala ay mas bigwig pa kaysa sa iniisip niya. Sinabi ni Alistair na hayaan nitong linawin niya ang lahat bago niya tanggapin ang kanyang komisyon. Una siya ay walang pake patungkol sa kung anong qualifications man ang mayroon ito subalit, ang kanyang mga anak ay iba. Pangalawa kapag ka ito ay hindi pinili ng kanyang anak hindi niya ibabalik ang pera at hindi niya rin ibibigay ang kanyang anak at pangatlo, magdadalawang taon na magmula nung siya ay dumating dito sa Korea subalit kahit na isang tao ay wala pang pinili ang kanyang mga anak. Sinabi ni Nabi na kung ganun ito ay meaningless kapag ka ikaw ay hindi pinili ito raw ay meaningless. Tama dugtong ni Alistair kay Sungwoo gaya ng sabi ng pusa ito ay meaningless, kaya pakaisipin nito ng mabuti bago maglagay ng komisyon. Sinabi ni Sungwoo na naiintindihan niya alright lahad ni Alistair at ang komisyon, sumagot si Sungwoo na siya'y gawan nito ng kitchen knife kasing laki ng Chinese cleaver. So lahad ni Alistair so ang kailangan daw pala nito ay hindi isang sandata well iyon daw ay aabutin ng 1 oras kamusta raw ba ang presyo na ito alright tugon naman ni Sungwoo agad na sumang-ayon, habang sinabi naman ni Nabi na mayroong napakaraming zero. Kasabay ng pagdampot sa kanyang maso ay sinabi ni Alistair na tama siya nga raw pala kung ito ay mayroong free time maaari nitong tingnan ang kanyang ibang mga anak hindi tanggi naman ni Sungwoo ayaw niya rong tingnan ang mga iyon, nararamdaman niyang siya'y makakapagdulot lang ng gulo. Nang marinig ni Alistair ang sinabing iyon ni Sungwoo ay agad na ng mock nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nitong makakapagdulot ng gulo bakit ito raw ba ay magnanakaw o ano sa kasamaang palad kahit na ang mga iyon ay nakawin pa nito ang mga iyon ay hindi nito makukuha kapag ka ito ay hindi pinili ng mga iyon, maaari nitong subukan kung kaya nito. Sumagot si Sungwoo na sinabi niya nang siya ay ayos lang subalit siya'y hinila ni Alistair talagang iyon daw ay ayos lang, napatanong si Sungwoo kung bakit daw ba kasi ganito ang lahat ng mga artisans. Ilang sandali pa ay nasa harap na sila ng pinto ng storage room sa loob ay bumungad sa kanila ang iba't ibang uri ng mga sandata sinabi ni Alistair na ang mga ito ay ang kanyang mga anak, ang mga ito ay amazing hindi raw ba? Sinabi ni Sungwoo na ito raw ay pareho lang kahit saan lumalabas na kung isasama ang satera, si Alistair ay ang siya ng ikapitong blacksmith o artisan na napuntahan niya. Inilahad kay Alistair na sasabihin niya na rito ng advance siya ay ang siyang unang tumanggi subalit ayaw nitong maniwala, kaya ang kung ano mang mangyayari rito ay hindi niya nakasalanan. Ano pagtataka ni Alistair sa sumunod na segundo ay mayroong kung anong phenomenon na nangyari ang mga sandatang nasa dingding ay nagsi-vibrate at ang kambal na pistolang ito, ay umikot-ikot na para bang roleta. Children pautol na sambit ni Alistair sa patanong na paraan sambit naman ni Sungwoo, ito raw ay umiikot ng napakahusay kahit na ito naman ay hindi isang fidget spinner. Sumigaw si Alistair na iyon ay pistola umano'y ang kanyang magnum opus ay wag nitong ituring na para bang baril na pambata. Buntong hininga naman ni Sungwoo ito raw ay ang ibig niyang sabihin nung sinabi niyang maaaring siya ay makapagdulot ng gulo. 10 taon na ang nakararaan sa Terra Gush sambit ng isang elven artisan umano'y ang isiping umabot pa sa puntong kailangan niyang ipakita rito ang bagay na ito raw ay ang kanyang masterpiece ano raw ba sa tingin nito, ito raw ba'y gusto nitong hawakan.
Gayunpaman sa sumunod na segundo ang sandatang hawak niya ay bigla na lang nag-vibrate at agad na lumipad patungo sa kamay ni Sungwoo, isang bagay na labis na ikinabigla ng elven artisan. Ang bagay na ito'y nagdulot upang siya ay maiyak umano'y ang kanyang anak. Sa parehong pagkakataon siya ay tinuya ng isa pang elven artisan lumalabas na wala naman daw palang espesyal sa masterpiece na pinagsasasabi nito subalit sa sumunod na segundo ang hawak niyang kalasag ay nag-vibrate din at lumipad patungo sa kamay ni Sungwoo. Hahalahad ni Sungwoo ngayon ito raw ay isang set na. Ang sitwasyong ito ay naulit pa ng 6 na beses dahilan upang si Warrior Yu Sungwoo ay tawagin ng mga elven artisans bilang elf item killer. Balik sa kasalukuyan kung saan makikitang ang lahat ng mga sandatang gawa ni Alistair ay nasa tabi na ni Sungwoo ang isang espaday niyakap niya ng mahigpit mga anak paiyak na sambit niya ang mga ito raw ay muling mag-isip, ang taong ito ay hindi bagay para sa mga ito. Ano talaga raw bang gusto ng mga ito ang player na ito? Ganito ang naging reaksyon ni Sungwoo sa kanyang narinig. Inilahad na ito'y hindi niya kasalanan ito'y sinabihan niya na sa umpisa pa lang ay ayaw niya nang tumungo rito subalit ito ay mapilit. Sumagot si Alistair na dahil sa ito ay isang player umano'y hindi lang isa ang inakit nito, kundi ang lahat ng kanyang 88 mga anak. Ano sigaw ni Sungwoo anong pinagsasasabi nitong inakit, siya raw ay walang anumang ginawa. Ikaw tugon ni Alistair sila rong mga elves ay hindi nito nauunawaan. Hasambit naman ni Sungwoo ito na raw ang 7 beses na narinig niya ang bagay na ito. Kasabay ng pagyugyog ay nagtanong si Alistair kung alam ba nito ang pakiramdam ng isang inang ipapakasal ang lahat ng kanyang 88 mga anak sa iisang lalaki. Nagtanong si Sungwoo kung papaano niya naman ba malalaman. Teka lang saglit dagdag ni Alistair kung ang ganitong bagay ay ilang beses nang nangyari ilang mga elf equipment na raw ba ang mayroon ito. Let's see tugon naman ni Sungwoo nagsimulang magbilang 100, 200, 300 umano'y ang tansya niya, ay tinatayang nasa 500. Ano 500 hindi makapaniwalang sambit ni Alistair idinagdag sa kanyang isip na kung ganun ang kanyang 88 mga magagandang anak ay sasama sa isang lalaking mayroon ng pag-aaring 500 mga elven equipments at higit sa lahat, ito ay hindi man lang gumagamit ng anumang sandata. Ngayon ay napaka-obvious na raw kung papaano nito tatratuhan ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak ay kakainin lang ng alikabok sa loob ng isang storage. Hindi na muling masisilayan pa ang liwanag ng araw. Ang kanyang mga anak na pinagbuhusan niya ng puso sa paggawa ay forever nang makukulong sa isang storage. Forever. Sa kaiisip ay tila mababaliw na si Alistair sa sumunod na segundo ay bigla na lang bumagsak. Napatanong si Sungwoo kung ano ang dapat niyang gawin sa bagay na ito. Ngunit since ang elven etiquette ay ang pagrespeto sa desisyon ng kanilang mga equipments, siya ay magiging inosente kahit na kunin niya pa ang lahat ng ito. Yung espadang yakap-yakap ni Alistair kanina ay nasa kamay niya na ito ay ang Flaming Sword, pinanday mula sa Spirit of the Flames at Mana Stones. Ang apoy na taglay nito ay mayroong ability na pigilan ang resurrection, at mayroong malakas na resistance mula sa mga ice attributes. Ang maso naman na ito ay simple lang ito ay nakakapag-increase ng physical strength at nag-i-intensify ng damage. Simple is the best. Ang dual guns naman na ito ay ang greatest work ni Alistair. Ito ay inabot ng isang taong trabaho at passion bago matapos. Ito raw ay mainam kung ang individual na gagamit nito ay malapit sa level 80 gayunpaman since si Kang Hyuk ay nasa level 20 hanggang 30 lang ito ay mahirap upang magamit nun, at ito rin naman ay isang bagay na hindi niya trip gamitin. Inilahad sa mga equipments na sa ngayon ay take niya na lang muna ang responsibilidad sa pagkupkop sa mga ito subalit once na siya ay makahanap na ng mga individual na suited sa mga ito ang mga ito ay agad niyang ililipat, ang mga ito raw ay hamanay kung ang mga ito ay sumasang-ayon. Ang lahat ng mga equipments ay agad na nagsihanay at ang mga ito, ay isa-isang inilagay ni Sungwoo sa loob ng kanyang inventory. Ilang sandali pa ay isang paris na lang ng gauntlet ang natira at mayroong napansin si Sungwoo, mukhang ang bagay na ito ay hindi siya ang gusto kundi ang nilalang na nasa likod niya. Thus dahil dito'y agad niyang tinawag sinabi inilahad ni Sungwoo na ito ay tinatawag ng batang ito, ganito ang naging reaksyon ni Nabi sa kanyang narinig. Ito'y agad niyang nilapitan at sa sumunod na segundo, ay mayroong kung anong fenomeno na nangyari.
Sinabi ni Sungwoo na ito'y nangangahulugang ito'y ina-acknowledge nito bilang owner, ito raw ay napaka-impressive, tuwang-tuwa sinabi siya raw ay mayroon na ring sandata ngayon. Ito'y agad niyang sinuot habang si Sungwoo naman, ay nag-take ng picture sa lahat ng anggulo. Si Alistair ay mangiyak-ngiyak na nagpatuloy sa pagpanday, umano'y kinuha ng lalaking ito ang lahat ng kanyang mga anak at mayroon pang kapal ng mukha na magpagawa ng kitchen knife, gusto niya na rong mamatay. Sinabi ni Sungwoo na wag itong magsalita ng ganito since sa ngayon ang kanilang relasyon ay lagpas na sa pagiging strangers, sumagot si Alistair na ito ay banned na sa kanyang workshop magmula ngayon. Alright, lahad ni Sungwoo sabay tanong kung gaano pa ba ito katagal, sumigaw si Alistair na tinatapos niya na. Ilang sandali pa iniabot niya na ang finished product at nang matanggap, ay sinabi ni Sungwoo na talagang ito ay napaka-skilled. Hatugon ni Alistair dito lang nito na-realize sa isang kitchen knife na ginawa niya sa loob lang ng isang oras at hindi sa mga anak niyang pinagbuhusan niya ng napakahabang oras sa paggawa, ang kitchen knife ay mariing sinuri ni Sungwoo. Ito raw ay nice and simple, ang balanse ay mahusay at matibay, tiyak daw na napakasarap sa pakiramdam kapag ginamit niya na ito sa paggayat. Alright, lahad niya kay Alistair patungkol sa iba nitong mga anak hindi niya raw alam, subalit ang isang ito tinitiyak niyang ito ay gagamitin niya ng mabuti, sumigaw si Alistair na gamitin din nito ang iba niyang mga anak. Kasabay ng paglagay sa kitchen knife sa kanyang inventory ay inilahad ni Sungwoo kay Alistair na siya at ang mga anak nito ay nagkaroon na ng agreement, ang mga ito ay ipamimigay niya, kapag siya ay nakahanap ng suitable na user. Well, tugon ni Alistair, iyon daw ay di hamak na mas mainam kaysa sa mabulok sa storage. Alright. Gayunpaman, ito raw ba ay makakahanap ng adequate owners para sa mga ito? Sa nagdaang 2 taon wala pa siyang nahahanap na kahit na isa, sumagot si Sungwoo na wag itong mag-alala, siya ay mayroon ng plano. Sa sumunod na araw ay mapag-aalaman kung ano ang plano ni Sungwoo. Lumalabas na binabalak niya palang magdaos ng event sa kanyang restaurant na tinawag niyang Bazaar Food Challenge. Kapag naubos mo ang pagkain sa loob ng time limit ikaw ay makakatanggap ng ISAC certified weapon, tanging mga hunters lang ang maaaring mag-participate. Sa sumunod na panel ay makikita ang pagdating ng ilang mga hunters habang si Sungwoo naman, ay inihahanda na ang kanyang mga kagamitan. Sinabi ni Yuna na mayroong mas maraming mga tao ngayon kaysa sa kadalasan, tama yun Miao, tugon naman ni Nabi, at ito ay dahil sa bagong menyaw. Bagong menu, patanong na sambit ni Yuna. So ang mga ito raw ba ay magsisimula ng bago? Sumagot si Nabi na ayon kay Mr. Warrior, sila ay magsasagawa ng kung anong bagay na tinatawag na Bazaar Food Challenge. Ano, pagtataka ni Yuna, Bazaar Food, ano ito, rin daw ba ay mayroong kape? Umano'y ang mga matatanda ay mahilig sa mga bagay na hindi masarap. Iniabot niya ang bola subalit ito'y tinanggihan ni Nabi, ayaw niya raw ng mga bola dahil sa ang mga ito ay sumasabog. Sinabi ni Yuna na ang isang ito ay ayos lang since ito ay isang espesyal na bola na binili ng kanyang ina para sa kanya. Ang bola na ito ay tinatawag na Beast Tamer, isang laruan na ginawa specifically para sa mga beast pets at mga monster pets na pag-aari ng mga hunters. Ito rin ay gawa mula sa mga eco-friendly na mga materials at napaka-durable din. Sa sumunod na panel ay inihagis ni Yuna ang bola, si Nabi naman ay agad na humabol, at ito ay sinalo. Gayunpaman, sa kabila ng nangyaring pangha-hype ngayon lang ang bola ay bigla na lang sumabog. Inilahad ni Yuna na ito raw ay napaka-weird since narinig niyang sinabi ng kanyang ina na ang bola na ito ay magiging ayos lang kahit na ito'y paglaruan pa ng isang layon. Ano, ito raw ba ay defective? Sa itaas ng isang building ay mapapansin ang isang individual. Mapag-aalamang ito pala ay si So Taiji, bodyguard ni Yuna, isang level 55 hunter at ang kanyang ability ay magnetism. Hasambit niya sa kanyang isip nang madetect ng kanyang shade o scope ang level ni Nabi na level 80, so maging siya raw pala ay walang panama sa pusang iyon. Then kung ang pet pa lang ay ganito, na papaano pa raw ba kaya ang owner na isang returnee, nang biglang tumingin sa kanya si Sungwoo. Ang bagay na ito'y labis na ikinabigla ni Taiji, umano'y gaya ng inaasahan, ang pagsuot niya ng active camouflage suit ay wala ring silbi. Siya'y agad na nagtago, inilahad sa kanyang isip na kahit na siya ay nahuli kailangan niya pa ring magpanggap na nagtatago, subalit, ano raw ba itong kanina pa nitong niluluto?
Ilang sandali pa ay kinuha ni Sungwo ang atensyon ng lahat ng mga hunters, inilahad na ang Bizarre Food Challenge ay mayroong kaakibat na babala. Ang challenge na ito ay hindi bulag na pumipili ng panalo base sa quantity ng nakonsume bawat tao, ay bibigyan ng magkaparehong serving. Therefore ang mga ito'y paaalalahanan niya ng advance, ang magiging lasa ng pagkain ay isang bagay na beyond sa imaginations ng sinuman. Ang Bizarre Food Challenge ay binubuo ng 3 stages at kapag ikaw ay pumalya sa pagkumpleto sa naunang stage, hindi ka na maaaring mag-attempt pa sa susunod na stage. Ang time limit ay 30 minuto kapag ang mga ito ay nagtagumpay sa pagkumpleto sa challenge na ito, ang mga ito ay makakatanggap ng masterpiece na in-acknowledge mismo ng ISAC. Bawat challenger ay kailangang magbayad ng 100 million won at ang lahat ng kikitain, ay idodonate sa Disaster Recovery Fund. Ano pa tanong na sambit ng isang hunter 100 million won ito raw ay ridiculous para sa isang meal subalit, ang kanyang atensyon ay natuon sa completion prize ng Stage 1 which is ang Flaming Sword, na kilala rin bilang Flame of the Spirit. Umano'y ang ibigay ang ganitong bagay sa halagang 100 milyon, ito raw ay isang steal. Nagsitawanan ang ibang mga hunters inilahad ng isa na siya'y hindi makapaniwalang ito'y magbibigay ng ganitong uri ng challenge sa tulad nilang mga hunters idinagdag ng isa na mukhang ito'y determinado ng durugan ang kanyang sarili, narinig niya rong ito'y mayroong maraming pera since ito ay isang returnee kaya sa tingin niya ito'y isa lamang charity event. Ang isang hunter ay humakbang at umupo sa kanyang isip ay inilahad na ang kanyang skill ay pag-endure sa mga bagay-bagay, ano hindi raw ba nito alam? Ang hunter na ito ay nagngangalang Kim Chansek, isang defender. Ang kanyang ability naman o skill ay tinatawag na endurance ang kanyang lakas, ay umaangat base sa proportion ng kanyang mental strength. Kasabay ng pag-angat ng kamay ay inilahad na i-attempt niya ang stage 1 ng Bizarre Food Challenge, good tugon naman ni Sungwo. Then kung ganon dagdag niya upang i-toast ang contestant ng kauna-unahang Bizarre Food Challenge sa araw na ito, oras na upang magluto. Sa itaas ay makikita ang pamumuo ng kulimlim sambit naman ni Sungwo sa kanyang isip mukhang ang monsoon season sa taong ito ay paparating na. Inilahad sa mga hunters na ang dish na gagawin niya ngayon ay tinatawag na kwak, sa ibang mundong kanyang pinanggalingan. Kwak pagtataka naman ng mga hunters dumugtong si Sungwo na sa lengguwahe ng mga taga doon, ito ay nangangahulugang tumingin o wag magbaling ng tingin. Nagtanong si Chansek kung papaano ito nagkaroon ng ganitong pangalan sumagot si Sungwo na simple lang dahil sa tuwing ginagawa ang dish na ito, hindi inaabot ng mahigit sa 5 segundo bago makumpleto kaya kapag ikaw ay nagbaling ng tingin kahit na sa loob lang ng 1 segundo, ito ay masusunog. So lahat ng ito raw pala ay similar sa traditional food ng kanyang bansa, na tinatawag na gozlemi. Turkish food patanong na sambit naman ng ito raw ba ay similar sa John, ang dish daw ba na gagawin nito ngayon ay isang uri ng John o Pajon. Tama ganoon nga tugon ni Sungwo ito raw ay similar sa Pajon gayunpaman ang regular food at bizarre food ay magkaiba, ang regular food ay isang bagay na maaari mong kainin habang ang bizarre food naman ay mahirap na kainin. So lahad ni Chansek ito raw ba ay magsiserve ng isang bagay na mayroong lasang napakalala, sapat upang ang Pajon ay maging isang bizarre dish. Kasabay ng pagpalakpak ay sumagot si Sungwo na iyon ay tama, inabot ni Nabi ang panghuling ingredient. Ang history ng pagluluto ay history ng pagdidisenyo pagre-research at pag-e-struggle, upang gawing mas masarap ang mga bagay-bagay. Gayunpaman sa Terra ang pagluluto ay iba, ang history nila ay patungkol sa pagpapalala sa lasa ng mga bagay-bagay. Sa sumunod na segundo'y nagkakulay na ang dish sinabi ng isang hunter na hindi raw ba't ito ay isa lamang buchim, na mayroong masarap na Pajon sa itaas. Sa Terra ay kasalanan ang pagluluto ng masarap, ang mga pagkaing mayroong napakalalang lasa ay ang siyang nirerespeto o itinuturing nila bilang tunay na pagkain. Sinabi ni Sungwo na ang gawing malala ang isang dish na dapat sanay masarap dito mo raw mapapatunayan ang skill ng isang chef, napatanong ang mga hunters kung ano ang pinagsasasabi ng taong ito. Sa sumunod na segundo'y inilagay na ni Sungwo ang dish sa plato, it's all done lahad niya. Oo sambit ni Chansek ito na raw ba ang tinatawag nitong bizarre food, siya raw ay natatakam lang na ito'y kainin.
Agad siyang nagbuhos ng gatas. Alright, kung ganun sisimulan niya na raw, at siya nga'y nagsimula ng lumantak. Nagtanong ang isang hunter kung kamusta. Ano ito raw ba ay edible? Sinabi ng isa na ito'y kumain din ng ilang McJolly, sa kasamaang palad ay ganitong pagmumukha lang ang itinugon ni Chansek. Ang history ng pagluluto ay history ng pag-improve sa lasa ng pagkain. Tinataglay nito ang mga experiences at experiments ng mga chefs kapag ang isang bagay ay in-acknowledge bilang masarap, ang cooking method na iyon ay ginagawang recipe at itinatala sa kasaysayan. Ang Pajon at Gozlemi ay ganoon din kung susundin ang kasaysayan at sinseridad ng recipe gumamit ng 100% na pure potato starch, iyon ay ang tamang paraan sa paggawa ng masarap na pajon. Idinugtong ni Sungwoo na gayunpaman sa Terra, ang ginagawa nila doon ay ang kabaligtaran. Sila ay gumagamit ng maligamgam na tubig na nagre-resulta sa pagkakaroon ng mushy texture at sa halip na potato starch ang gamitin, ang ginagamit nila ay end starch. Ganito ang reaksyon ng mga hunters sa kanilang narinig habang si Chansek naman, ay tila nanigas. Ano sambit ng isa sinadyang pasamain ang lasa. Siya raw ay nag-e-expect na ng weird since ito ay isang bizarre food subalit ito raw ay, at isa pa ano raw ba itong end starch na tinutukoy nito. District Cornwell starch. Lahad ni Sungwoo umano'y maiintindihan ng mga ito kung ano ang sinasabi niya kapag binanggit niya ang patungkol sa halimaw na mukhang kahoy. Tama raw ba? Iyon ay mayroong green sprouts sa buo ng katawan. Iyon ay tila isang potato sprout, at iyon ay mayroong lason. Sa kanyang narinig ay napatikip ng bibig si Chansek. Hey, sigaw ng isang hunter kapag ito ay kumain ng ganito ito raw ay mamamatay. Sumagot si Sungwoo na siya ay isang expert kaya syempre ito ay hindi mamamatay. Isa pa iyon ay isang top ingredient na nag-e-increase ng poison tolerance, kapag nagamit ng tama. Ano, sigaw naman ng isang hunter. Nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, kahit na sino raw ay makakapagsabing kalahating patay na ang Chansek na ito. Idinugtong ni Sungwoo na dagdag pa dun siya rin ay naglagay ng mga scallions at winter spirit, isang bagay na napakaganda sa katawan. Gayunpaman dagdag niya sa kanyang isip, mukhang talaga rong malala na ang isang ito. Well, ito naman daw ay understandable, since ang quack ay isang 3 red star dish sa Terra. Gayunpaman kapag ipinakain niya ang lahat ng ito ng agad-agad sa lahat ng mga hunters na narito, siya raw ay natatakot na baka ang kanyang restaurant ay maging punerarya. Kasabay ng pagngisi ay idinugtong ni Sungwoo na ito ang dahilan kung bakit, lumalabas na bago ang event na ito, ginawa niya palang test subject si Jion. Siya ay nagsagawa ng isang test upang malaman kung gaano karami ang maaari papaano magre-react ang mga tao sa lasa, at kung ito ba ay mayroong anumang negative impact sa kanilang kalusugan. Ang lahat ay natest niya ng maigi at bilang resulta, ang dish na ito ay naibaba niya sa isang star. Pinilit ni Chansek ang kanyang sarili na magpatuloy sa pagkain sa kasamaang palad, siya'y bigla na lang bumagsak. Napatanong ang isang hunter kung ano ang nangyayari. Hoy, sigaw naman ng isa, ito raw ay magsalita. Ano, dagdag ng isa pa nang makita ang pag-extend ng daliri ni Chansek patungo sa soy sauce. Bakit soy sauce? Sambit niya. Sa sumunod na panel ay makikitang gamit ang toyo ay mayroong isinulat si Chansek sa mesa, na nagsasabing ang pagkaing ito ay hindi isang bagay na nagmula sa mundong ito. Ganito ang naging reaksyon ng ibang mga hunters sa kanilang nabasa. Napatanong ang isa kung ni gaano daw ba kasi ito kalala, sinabi ng isa na sa tingin niya ito ay ayos lang naman. Mula doon ay sunod-sunod ang mga hunter na nag-challenge at makalipas ang ilan pang mga oras, ay ganito na ang kinahinatnan ng mga hunters na nang-ahas na mag-challenge. Wow, sambit ni Yuna. Ang pigi ay mukhang sasabog na. Sumagot si Sungwoo na mukhang ganoon na nga. Ang tiyan ng mga hunters ay nag-shrunk subalit ang piggy bank na ito ay nabusog at sa bandang huli, walang kahit na isang nag-succeed. Gayunpaman at least, nagawa niyang ma-increase ang poison resistance ng mga ito. Poison resistance. Kahit na gaano pa man kahusay ang isang mayroon pa ring maraming mga instances kung saan ito ay mapapabagsak ng lason. Mayroong maraming lugar kung saan ang mismong hangin ay nakakalason gaya na lamang ng Devil Dome, ang final destination ng maraming mga adventurers at warriors. Iyon ang dahilan, kung bakit nasa number 1 priority list ng mga adventurers at warriors ang magkaroon ng poison resistance. Ngunit dito sa Earth, lahad ni Sungwoo, ang mga taong mayroong poison resistance ay napakabihira,
Since ang technology ay napaka-advance, maaari ka lang magsuot ng gas mask. Subalit kapag kahuli mo na itong naisuot maaari ka pa ring mamatay. Isa pa, papaano kung mayroong ambush, papaano kung ito ay mabasag? Mula rito ay nagpatuloy sa paglatag ng mga rason si Sungwoo habang si Yuna naman ay nagbigay ng ganitong tingin din. Kung ganun lahad niya, hindi raw ba maaaring gawin na lang nitong masarap ang pagkain? Well, tugon ni Sungwoo, unexpectedly ang gawin niyon ay isang komplikadong bagay since kapag ka mas malala ang lasa, iyon din ay nangangahulugang mas mainam ang effects na naidudulot sa iyong katawan. Kasabay ng pagbukas sa pinto ay idinugtong na ito ay isang bagay na maaaring mahirap para kay Yuna na maintindihan at kapag ka sinubukan niya namang magpaliwanag, siya ay natatakot na iyon ay magiging napakahaba. Sinabi ni Yuna na ito ay napaka-interesting pakiusap. Sabihin nito sa kanya, ahehe, tugon ni Sungwoo, napaka-late na raw para doon, kailangan na nitong umuwi. Hadugtong niya sa kanyang isip, talaga raw bang iniisip nitong hindi niya alam na iyon ay ginagamit lang nitong excuse upang makalaro pa ng mas matagal. Sinabi, ito raw ay napaka-cute. Dumila si Yuna sa sumunod na segundo ay bumukas ang pinto na mapag-aalam ang kagagawan ni Taeji. Sinabihan si Yuna na oras na upang bumalik. Brother Taeji, lahad ni Yuna, maaari raw bang siya'y manatili muna rito ng kaunti pa? Nagtanong si Taeji kung bakit. Sumagot si Yuna na sinabi ay malapit nang matapos sa pagligo iyon ay lalabas maya-maya lang umano'y ang malambot at mainit na po ni Mr. Cat. Nakakatapos lang maligo, iyon daw ay hindi niya matiis. Tiningnan ni Taeji ang oras. Kung ganun lahad niya, kung ganun sila'y manatili muna rito ng dagdag na 30 minuto, isang bagay naman na ikinatuwa ni Yuna. Sila ay umupo. Sa kanyang isip ay inilahad ni Taeji na since ito ay restaurant na pag-aari ng isang returnee, siguro naman ayos lang na ibaba niya ang kanyang guard sa susunod na 30 minuto, hindi raw ba? Ang kanyang tingin ay natuon sa poster ng Bazaar Food Challenge na nasa dingding. Excuse me, lahad niya kay Sungwoo, alam niya raw na ito ay closing time na, subalit maaari niya raw bang i-attempt ang challenge? Sa pangiting paraan ay tumugon si Sungwoo na syempre naman, palagi nilang welcome ang mga challengers. Mula doon ay lumipat ang eksena sa labas at dito, ay naglabas ng tseke si Taeji na nagkakahalaga ng 100 milyong won. Sinabi ni Sungwoo na mukhang ito ay nasa kanyang 20s pa kaya siya raw ay makikipag-usap na lang dito ng casual, iyon daw ba ay ayos lang? Sumagot si Taeji na iyon ay ayos lang sa kanya, at mas preferred niya pa nga iyon sa totoo lang. Medyo napareact si Sungwoo nang makita ang apelyido ni Taeji. Inilahad naman ni Taeji na alam niya ang iniisip nito, ngunit siya raw ay walang anumang relationship sa musician na iyon. Inilahad ni Sungwoo na ngunit ang mga kanta nun ay madalas nitong naririnig, hindi raw ba, isang bagay na itinanggi ni Taeji. Hasambit ni Sungwoo sa kanyang isip, siya raw ay hindi makapaniwalang hindi nito pinapakinggan ang mga kanta nun, ito raw ba ay generation gap? Sa sumunod na segundo'y easy nerve niya na ang dish. Sinabi ni Taeji na mahirap paniwalaan, na ang mga iyon ay nagkaroon ng masamang reaksyon matapos lang kainin ang bagay na ito. Kung ganun lahad ni Sungwoo, kung ganun siya raw ay hayaan nitong magtanong ano ang dahilan at gusto nitong kainin ang dish na ito na nagdudulot ng masamang reaksyon. Sumagot si Taeji na ito'y kailangan niya. Siya raw ay nag-i-ingest ng lason sa kanyang katawan ng paunti-unti, upang maiangat ang kanyang poison resistance skill. Well, tugon ni Sungwoo, iyon daw ay isang good habit. How wise? Sinabi ni Taeji na ito ay isang bagay na madalas na ipinag-aalala ng kanyang mentor kung kaya kailangan niyang maiangat ang kanyang poison resistance sa lalong madaling panahon. Subalit matapos ang 1 taon, walang nangyaring anumang malaking payoff. Inilahad ni Sungwoo na iyon ay medyo napakabagal kung ito ay hindi nakadevelop ng skill matapos ang 1 taon. Either ito ay hindi meant na magkaroon, o kaya naman na ang lason na ini-ingest nito ay masyadong mahina. Sinabi ni Taeji na ang malakas na lason ay maaaring makahadlang sa kanyang responsibilidad at abilidad sa pag-guard. Gayunpaman ang pagkain nito, though ito ay highly toxic, sa tingin niya ito ay ligtas. Kung kaya hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong ito, hindi raw ba? Ganito ang naging reaksyon ni Sungwoo sa kanyang narinig. Salamat sa pagkain, lahad ni Taeji kasabay ng pagsubo, nginuya at nilunok. Sa umpisa ay normal lang naman, subalit sa sumunod na segundo, ay naging ganito na ang kanyang pagmumukha.
Sa kanyang isip ay inilahad na ito ay hindi horrible sa halip ay aggressive, saan ka raw ba makakahanap ng dish na umaatake ng tao? Naalala niya ang laging sinasabi ng kanyang mentor na palaging manatiling kalmado, maghanap ng way out at i-analyze ang sitwasyon. Ang serving na ito ay hindi ganoon kalaki dahilan upang subukan ng ibang ito'y ubusin sa isang lagokan subalit iyon ay hindi niya maaaring gawin sa halip na pagkain, dapat na ito ay ituring niya na para bang atake. Ang kanyang defensive power ay 3 ipagpalagay na ang attack power ng padyon na ito ay 100 mabuti ba natanggapin niya ng rekta ang full power nito, o mas maiging ito'y hati-hatiin niya at tumanggap ng mas maraming mahihinang tama. Siyempre mas advantageous daw na tumanggap ng mas maraming mahihinang tama, kaysa sa tamaan ng isang beses sa full power nito. Kailangang hindi niya ito tapusin in one go, ito'y kailangan niyang nguyain ng maayos, at i-maximize ang time limit. Ang after effects ay tiniis ni Taiji, tama sambit naman ni Sungwoo sa kanyang isip, ito raw ay ang tamang sagot, ang rascal na ito ay ang real deal. Ang time limit ay 30 minuto, kailangan mong i-aggravate ang iyong sikmura at i-overwork ang iyong katawan, upang makagain ng matinding poison resistance umano'y ang bagay na ginagawa nito ngayon, ito ay ang sekreto sa pagkain sa kwak. At syempre ang bagay na ito'y hindi niya sinabi sa mga iyon, dahil magiging napaka-boring naman kung ganoon. Hasambit ni Yuna, talaga wrong si Brother Taiji ay isa ring adult, since ito'y mahilig din kumain ng mga bagay na hindi masarap. Si Taiji ay nagpatuloy at makalipas ang ilang sandali ay nagawa niya ng makumpleto ang challenge, siya raw ay nag-succeed. Congratulations, bati ni Sungwoo kasabay ng pagpalakpak, ito raw ay incredible, maging sinabi at Yuna ay pumalakpak din. Sa sumunod na segundo'y nakatanggap ng notification si Taiji, isang notification na nagsasabing siya'y tuluyan ng nagkaroon ng poison resistance skill, agad na nagpasalamat kay Sungwoo. Yes, dagdag niya pa sa kanyang isip kasabay ng pagtayo, siya raw ay hindi makapaniwalang siya ay natutuwa ng ganito matapos lang nakainin ang isang dish, siya raw ba ay tatawanan nito kapag siya ay narinig nito. Alright, lahad ni Sungwoo kasabay ng pagbukas sa kanyang inventory, kung ganun kailangan niyang ibigay dito ang prize. Umano'y base sa nakikita niya ito yung tipong hindi gumagamit ng espada, tama raw ba? Sumagot si Taiji na siya ay expert pagdating sa hand-to-hand combat, kung kaya ang espada para sa kanya ay talagang, subalit talaga raw bang ayos lang na gawin pa nito ang bagay na ito. Umano'y kahit na saan niya tingnan mukhang ang espadang ito ay kay Miss Zero, product ni Alistair. Lumalabas na si Taiji pala ay sumubok na rin noong makakuha ng equipment mula kay Alistair, subalit nabigo. Huwag kang mag-alala, lahad ni Sungwoo. Ito raw ay isang bagay na napagkasunduan na nila. Ano, hindi makapaniwalang tugon ni Taiji, ni ang bagay daw ba na iyon ay posible? Sinabi ni Sungwoo na sa madaling sabi ito ay ang pinakapunto ng challenge na ito, kailangan mong sumailalim sa test upang ma-earn ang kamay ng prinsesa. Ito ay ang sinabi ng magandang prinsesa sa knight na tumungo sa kanya upang mag-propose kung gusto nitong makuha ang kanyang kamay, then talunin nito ang dragon na nasa likod ng kabundukan at pugutan ng ulo. Una iyon ay kailangan nitong ligawan, then ito ay bibigyan ng test, and then finally once na makumpleto na nito ang test, magagawa na nitong mapang-asawa ang prinsesa at mamumuhay ng masaya sa magpakailanman, ito ay ang basic process. So lahad ni Taiji, so dapat daw pala natingnan niya bilang prinsesa ang equipment, at siya naman ay isang knight. Tama, ganoon nga tugon ni Sungwoo, ito raw ay mabilis at matalas, sabay dagdag na ang pagkain sa kanyang dish, ay ang siyang mismong quest. Hasambit naman ni Taiji, ang test na ito ay napakahirap, na niayaw niya nang mag-attempt na ito'y subukan pang muli. Lahad naman ni Sungwoo, wag daw nitong kalimutan na ito pa lang ay ang stage 1, siya ay nangako ng ang mga equipments na narito ay mapupunta sa taong makakatapos o makakaubos sa dish ng bawat stage. Ay si lahad ni Taiji, by any chance hawak din daw ba nito ang bagay na iyon, yung bagay na sinubukan niyang kunin noon subalit nabigo? Ito yun, tugon ni Sungwoo, tama raw ba? Oo, lahad naman ni Taiji, tama ito, iyon agad na tinanggap ang equipment.
Lumalabas na ang belt pala na ito ay isang magic armor na nag-e-extend mula sa belt, mayroong ability na i-cover ang buong katawan kapag ka ang spell ay binigkas, at ang pinakamalaking advantage, hindi mo nakakailanganin pang magsuot ng napakabigat na physical armor. Sinabi ni Teji na hindi naman maaaring siya ay palaging magsuot ng mabigat na armor sa tuwing siya ay nagga-guard kay Yuna, hindi raw ba, kaya ang ganitong uri ng armor ay ang the best para sa kanya. Well, tugon ni Sungwoo, kung ganun siya raw ay masaya na ito ay satisfied. Sa labas ay tila nonchalant si Teji, subalit sa loob-loob niya ay nagsi-celebrate na. Kapansin-pansin ang ngiti ni Yuna, sa kanyang isip ay inilahad na lagpas na sa 30 minuto ang lumipas umano'y kapag ka ang bagay na ito ay nagpatuloy pa, malamang na siya ay maaari ring makatulog dito. Umano'y kung ganun good night agad na humiga at yamakap kay Nabi. Ipinikit ang mga mata. Ilang sandali pa ay naalala na ni Teji ang patungkol sa kanyang trabaho. Sambit niya nang makitang natutulog na si Yuna. Tiyak na siya raw ay malalagay sa trouble dito. Sa sumunod na araw ay nag-resume ang Bazaar Food Challenge, at sa pagkakataong ito, ang mga hunter ay napakadeterminado na makumpleto ang Stage 1. Bazaar Food Challenge, sigaw ng isa, sila raw ay narito na. Sabay labas ng isang pakete ng hot sauce. Si Sungwoo naman, ay ganito ang reaksyon sa suot nilang damit. Inilahad ng hunter na titiyakin nilang sila ay mananalo sa pagkakataong ito, hindi naman sila madi-disqualify kapag ginamit nila ang trick na ito, hindi raw ba? Well, tugon ni Sungwoo, siya raw ay walang pake hanggat ang potion lang na ito ay hindi buff poison. Sinabi ng hunter na ito ay hindi isang buff poison, sabay utos sa lahat na sabay-sabay na lumagok upang maging manhid ang kanilang mga taste buds. Gayunpaman sila ay naluha dahil sa ito ay napakaanghang. Sambit naman ni Sungwoo, ito raw ba ay hot sauce? Well, since ito raw ay hindi potion, ang mga ito ay hindi madi-disqualify. Sa puntong ito ay handang-handa na ang mga hunter, sila'y nagliliyab. Alright, lahad ni Sungwoo, naiintindihan niya raw ang kagustuhan ng mga itong maging mas malakas, subalit ito ay medyo kalabisan naman. Sa sumunod na panel ay naramdaman na ng mga hunters ang effects ng Bazaar dish. Ilang sandali pa'y gusto ng sumuko ng isa, subalit siya ay pinigilan ng kanyang kasama. Grabe, sambit ng isa, ito raw ay napakalamig. Yung hot packs daw ba ay defective? Sinabi ng isa na iyon ay dahil sa ang nalagok nila ay isang magic chill. Si Sungwoo ay masayang nagbibilang ng pera nang biglang dumating si Yuna. O Yuna, lahad ni Sungwoo, so ito raw pala ay pumunta. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Nabi nang makita ang kanyang kaibigan agad na sumalubong. Sinabi ni Sungwoo na maglaro na muna ang mga ito dahil aasikasuhin niya pa ang mess na ito. Samantala sa kabilang establishment naman ay makikitang nasa bintana ang dalawa owner o lahad ni Dalso, nagtanong kung narinig na ba nito. Syempre naman owner Park, tugon ni Taeshak, ang tinutukoy nito ay si owner Yu ng kabilang restaurant, hindi raw ba, pinagpapabayad no ng 100 milyong won ang bawat customer. Idinugtong ni Taeshak na hindi niya raw alam na ganito pala ka-villainous ang owner Yu na iyon. Seriously, tugon ni Dalso, ang tingin niya pa naman doon ay positibo, subalit hindi niya raw inaasahang ganito pala iyon. Inilahad ni Taeshak na iyon ay hindi nila mapagkakatiwalaan. Ang mga hunters na iyon ay pinapakain nun ng disgusting na pagkain habang kumikita ng napakalaki, ni paano raw ba iyon nagmi-make sense? Sinabi ni Dalso na maging siya ay hindi rin maunawaan ng husto dahil lang sa napakasimple na price ang mga iyon ay nakahandang magbayad ng ganoon kalaki. Lumalabas na ang kinaroroonan nila ngayon ay ang Barnet Cafe ni Taeshak. Sumagot si Taeshak na ganoon na nga ang sinasabi niya, ni alam daw ba nito kung gaano karaming baso ng kape ang maaari mong mabili sa ganoon kalaking amount? Ang dalaway nagpatuloy sa pagreklamo. Gosh, sambit naman ng barista sa kanyang isip, ang dalawang boomers na iyon, heto na naman. Ano pa, tanong na sambit ni Dalso, ang ganoong uri ng profit ay edo-donate nun umano'y tinatayang 35 katao na ang pumasok sa restaurant nun mula kahapon at ngayon na nangangahulugang iyon ay kumita ng 3,500 million won, napaka-imposible naman na edo-donate lang nun ang lahat ng iyon. Oo, dugtong ni Taeshak, iyon daw ay malabong mangyari, iyon ay hindi nagmi-make sense, tiyak na ibubulsa lang nun ang pera. Inilahad ni Dalso na ganoon na nga ang sinasabi niya, sabay tanong kung iyon ba ay maaari nilang akusahan ng embezzlement.
Sa pabulong na paraan ay sinabi ni Taeshak na ang embezzlement ay magiging mahirap subalit paano raw ba kung Food Sanitation Act? Oo tama iyon ang tama lahad ni Dalso. Sinabi ni Taeshak na mayroon siyang kilalang abogado, subalit ito'y kailangan nilang pagplanohan ng maigi. Sinabi ni Dalso na mayroon siyang kakilalang nagtatrabaho sa food sanitation field, maaari nila iyong ipasagawa ng emergency inspection. Ang barista naman ni Taeshak ay nag-serve ng iced americano sa customer at ang customer na ito, ay tila pamilyar. Idinagdag ni Dalso na kailangang pabagsakin na nila ang taong iyon once and for all. Idinugtong ni Taeshak na pagkatapos nun ay sila rin ay gagawa ng hindi makain na dish, ang edible food ay gagawin nilang basura. Then sila ay maggagather ng pera maglalagay ng mamahaling item bilang prize. Dumugtong si Dalso na pagkatapos, sila ay kikita ng daan-daang milyon gamit ang donation bilang balat kayo. Pagkatapos nun dagdag pa ng dalawa sila ay yayaman, silang dalawa ay nagsitawanan. Sinabi ni Taeshak na hindi raw ba't iyon ay maituturing na legal kasino sila ay mag-e-invest ng pera at kikita ng pera. Dumugtong si Dalso na tiyak na ang mga stupid na mga hunters na iyon ay mahuhulog din sa binabalak nila. Sa parehong sandali ay tumungo sa harap nila yung customer mapag-aalaman, na ito pala ay si Mincy. Kasabay ng paglapat ng kamay sa ulo ng dalawa, sa seryosong tono ay inilahad ni Mincy na mas maiging itama nila ang misunderstanding. Una, ang restaurant na iyon ay registered bilang training center ng mga hunters sa ilalim ng isang special law. Ang taong iyon ay gumagawa ng pagkain na specialized para sa survival training, kung kaya ang Food Sanitation Act na bukang bibig ng mga ito ay walang anumang magagawa. Ang mga malalamig na pawis ng dalawa ay nagpatuloy sa pagdagsa. Idinagdag ni Mincy na pangalawa, kung urgent silang mga hunters ay nakahandang kumain ng basura o kaya naman monster meat ng walang pagdadalawang isip, kaya kahit na gaano pa kalala ang pagkain na gawin nun, silang mga hunters ay nakahandang kumain. Ahehe, sambit ni Taeshak. Sa tingin niya raw sila'y nami-misunderstood nito. Sa kasamaang palad ay sinuntok lang ni Mincy ang mesa, isang bagay na ikinagulantang ng dalawa. Pangatlo, dagdag ni Mincy, ang pangahas naman daw ng mga itong pag-isipan ng ganoon ang taong iyon iyon ay hindi katulad ng mga ito, mga walang silbing langaw na obses sa pera. At ang panghuling bagay na sasabihin niya mas maiging itigil na ng mga ito ng tuluyan ang mga pagbabalak, kung ayaw ng mga itong maging biktima mismo ng surprise food sanitation inspection. Ang panginginig ng dalaway noot hanggang buto. Pagtalikod ni Sungwoo ay agad na nagsitakbuhan, owner sigaw ng barista. Nagtanong kung saan ito pupunta. Sa sumunod na segundo ay mayroong kumalabit sa kanyang likod, walang iba kundi si Mincy. Pakiusap, isa parong iced americano. Ang barista ay bumaling sa labas at nakitang ang dalaway sumulong na sa ulan sa pangiting paraan, ay tinanong si Mincy kung anong size ang gusto nito. Makalipas ang ilang araw ay tumungo si Jion sa Warriors Restaurant. Sorry, patanong na sambit niya, Bazaar Food Challenge. Ayaw niya rong gawin iyon. Ganoon ba tugon ni Sungwoo? Kung ganon di bale na lang, nagtago si Jion sa menu. Sa kanyang isip ay inilahad na sa tuwing naaalala niya yung nangyari nung nakaraan tila ayaw niya nang bumalik dito. Subalit ang regular food na mayroon ito ay talagang the best at bukod pa dun, ito rin ay gwapo. Hasambit ni Jion, so ang today's special daw pala ay carbonara. Talaga rong gustong gusto niya ang carbonara. Well, kung ganon lahad ni Sungwoo, iyon ay relief, maghintay lang daw muna ito saglit. Nang muling mapatingin si Jion kay Sungwoo ay mayroon siyang napansin agad na napatayo, ngunit owner, lahad niya by any chance, ito raw ba ay tumaba? Si Sungwoo ay nabigla sa kanyang narinig, agad na naglapat ng kamay sa baba at nang mapansin ang taba, ay napahiyaw. Hindi makapaniwala si Sungwoo na siya ay nakagain ng timbang umano'y, kahit na nung siya pa ay isang warrior ay hindi nangyari ang ganitong bagay, ngayon pa nangyari na siya ay isa ng transcendent being. Sinabi ni Jion na hindi ito ganito nung nakaraang linggo, mayroon daw bang naging pagbabago sa diet nito? Sumagot si Sungwoo na ang ginawa niya lang, ay kumain ng buong pizza at uminom ng ilang soda habang nanonood ng movie. Sinabi ni Jion na ito ay makakagain ng ganito katinding timbang dahil lang dun, kaya lahad ni Sungwoo ito raw ay weird, dahil ang tanging ginawa niya lang naman ay ang kumain ng 8 buong pizza bawat araw. Hiyaw ni Jion sa kanyang narinig, agad na napatayo. Teka lang boss, sambit niya. Ano iyon? Tugon naman ni Sungwoo.
Nagtanong si Jiyon kung gaano karaming movies ang pinapanood nito bawat araw. Sumagot si Sungwoo na mga 8 hanggang 10, umano'y napakaraming magagandang movies sa mga araw na ito kaya siya ay bihira lang na makatulog. Sumigaw si Jiyon na iyon isang bagay naman na nagpagulat kay Sungwoo, nagtanong kung bakit ito umaasta ng ganito. Iyon lahad ni Jiyon na titiyak niya rong iyon na yun, sabay tanong kung ano ang size ng soda na iniinom nito. Sumagot si Sungwoo na 1.5 ano sambit ni Jiyon sa patanong na tono, sinong tao naman daw ba ang hindi makakagain ng timbang pagkatapos na kumain ng ganoon. Idinugtong na bukod doon ano pa ang ibang kinakain nito, sumagot si Sungwoo na ilang mga pagkaing niluluto ni Nabi at pati na rin mga snacks. Halos hindi makapaniwala si Jiyon sa kanyang narinig. Sa kanyang isip ay inilahad, na hindi raw ba't iyon ay one-way ticket patungo sa ospital. Hasambit ni Sungwoo hindi raw ba kaya na dahil sa mga pagkain lang ng tera ang kinakain niya noon at ngayong siya'y nakabalik na rito sa Earth ang kanyang sense of taste ay bumalik na rin, hay ito raw ang dahilan kung bakit hindi ka dapat kumain ng mga masasarap na pagkain. Ilang sandali pa ay isi-nerve niya na ang order ni Jiyon na carbonara boss. Patanong na sambit ni Jiyon, hindi raw ba't ito'y medyo kalabisan naman. Ano ito raw ba ay sinadya nito upang siya ay tumaba rin? Si Sungwoo ay nagbaling ng tingin. At ang ice cream na ito dugtong ni Jiyon ano ito? Sumagot si Sungwoo na freebie. Mula doon ay kumain na si Jiyon at pagsapit ng gabi, ay ganito ang sitwasyon ng dalawa. Sinabi ni Sungwoo na siya ay bumalik sa kanyang hometown na matagal niya nang namimiss at sinubukan ang ilang masasarap na mga pagkain. Iyon ay napakasarap, at siya ay kumain dahil sa napakaganda ng movie. Hiyaw niya siya raw ay isang fallen warrior. Mapapansing si Nabi ay umiyak, ipinakita kay Sungwoo ang kanyang bilbil. Well, lahad ni Sungwoo ito raw ay hindi maiiwasan since ito ay palaging pinapakain ni Yuna. Si Nabi ay nagpatuloy sa pag-iyak, ito raw ang dahilan kung bakit siya ay disqualified na bilang isang Ailuros. Hasambit ni Sungwoo umano'y kung sinasabi nito ang bagay na ito matapos lang na magtamo ng ganito kaliit na timbang paano pa siya nun, at least ang mga pusa ay cute. Warrior sambit ni Nabi ito raw ay cute din, subalit sumigaw lang si Sungwoo na ito ay hindi nakakatulong kaya tumahimik na lang ito. Kung kaya lahad ni Sungwoo kasabay ng pagtayo ito ay ang punishment na ibibigay niya sa kanyang sarili, punishment na ibibigay ko sa aking sarili gaya naman ni Nabi. Nang mailabas ang mga ingredients ay inilahad ni Sungwoo na so far ang tanging nagagawa niya pa lang na mga dish para sa mga hunters ay hanggang 3 stars ngunit sa pagkakataong ito ang dish na lulutuin niya, ay 4 stars. Ang main ingredient ay karne ng isang dambuhalang uwak. Ito ay napaka-rare, na hindi maikukumpara sa dragon meat. Inilahad ni Sungwoo na bago season at handle ay kailangan muna nila itong budburan ng crystal ng Flame Spirit King, sprinkle sambit naman ni Nabi. Ang crystal ng Flame Spirit King ay ginagamit bilang substitute ng asin, although ito ay sumasabog kapag ang mana ay hindi na manage ng maayos at ang bawat butil nito ay mayroong kapangyarihang katumbas ng isang granada. Kasunod nito'y ibinuhos ni Sungwoo ang end starch na nagmula pa sa elsewhere region. Sinabi ni Nabi na ito ay amoy matamis. Kaya nasabi ni Nabi ang bagay na iyon ay dahil sa ang end starch na ito ay ang siyang ginagamit bilang substitute ng asukal. Ito rin ay kilala sa bansag na taste of sin at sa tera. Ang paggamit dito ay mahigpit na ipinagbabawal hanggang sa ang ban ay malift ilang daang taon na ang nakararaan. Winawasak nito ang savory flavor ng isang dish subalit sa parehong pagkakataon, ay ina-amplify ang mga effects. Kasunod nito'y inilabas ni Sungwoo ang prutas ng crypto plant na patikip ng ilong. Sinabi, ito raw ay napakaanghang. Ang bagay na ito ay talagang napakaanghang at sa katunayan, ito pa nga ay ginagawang sandata. Ito ay hindi kadalasang ginagamit bilang ingredient, gayunpaman ito ay mayroong excellent effect sa heart health at napakalaking tulong sa pagsusunog ng taba. Sinabi ni Sungwoo na ngayong nakumpleto na ang pag-season assistant ito raw ay maghanda, preparation complete sambit naman ni Nabi. Sa sumunod na panel ay makikitang inangat ni Nabi ang karne habang si Sungwoo naman, ay nag-release ng mana upang ito ay i-dehydrate. Sa pamamagitan ng pagbubuhos ng mana ang taba at moisture ay napipagpalabas at sa parehong pagkakataon, ang seasoning na in-apply ay tatagos sa loob ng karne.
Binaligtad ni Nabi ang karne. Sinabi ni Sungwoo na ito ay mas madali lang ngayon dahil sa ito ay ginagawa nila ng magkasama. Ang dalawa ay nagpatuloy at ilang sandali pa, ang dish ay nakumpleto na. Sinabi ni Sungwoo na ito'y mukha lang awful sa labas, agad na humiwat isinubo. Ang lasang ito sambit niya sa kanyang isip sa sumunod na segundo ay tila mayroong kung anong tumama sa kanya tumilapon bumagsak, mukhang tama yung sinabi ni Taeji na ang pagkaing ginagawa ni Sungwoo ay nang-aatake. Ito na yun sambit niya ang isang tama ay magpapagising sa iyo agad na para bang ang mismong Demon King ang umatake sa iyo, ang ultimate diet dish ay nakumpleto na. Alright kung ganun oras na upang magbawas ng timbang, miyaw-hiyaw naman ni Nabi. Oras na upang magpaalam sa kanyang bilbil. Sa sumunod na araw ay makikita ang pagdating ni Jiyon. Good morning boss, bati niya pagkabukas ng pinto. Oh yes, good morning, tugon naman ni Sungwoo at kapansin-pansin, na ang kanyang physique ay bumalik na sa dati. Ganito ang naging reaksyon ni Jiyon sa kanyang nakita. Teka lang boss, hiyaw niya, papaano nito nagawang makapagbawas ng ganoon katinding timbang sa loob lang ng isang araw? Boss, dagdag niya sa loob, sabihin nito sa kanya. Ano ang sekreto nito? Sumagot si Sungwoo na ang timbang na nakuha mula sa pagkain ay kailangang tanggalin gamit ang pagkain, siya ay nagbawas sa pamamagitan ng pagkain. Ano, hindi makapaniwalang sambit ni Jiyon, nagbawas sa pamamagitan ng pagkain. Ang aura ng paligid ay biglang dumilim, tumayo ang lalaking customer habang ang babae naman ay patayo na rin. Obesity. Ito ay ang kalaban ng modernong mga tao at ang ugat na dahilan, ay iilan lang ang walang pake patungkol sa kanilang katawan at appearance, subalit walang kahit na isang hindi nag-aalala sa kanilang timbang. Ang pressure na iniimit ng tatlo ay napakabigat. Sinabi ni Jiyon na ibigay nito rito. Ngayon din nagtanong ang lalaki kung maaari niya rin bang makain ang diet food na ito, tugon ni Sungwoo, pakiusap ang mga ito raw ay kumalma muna. Sa pasigaw na paraan ay tumugon si Jiyon na papaano naman daw ba sila kakalma, dugtong ng lalaki, iyon daw ay ibenta nito sa kanila ngayon din. Sinabi ng babae na aakuan niya ang responsibilidad, ito'y walang pananagutan kung mayroon mang kung anong mangyari sa kanya, kaya iyon ay ibenta na nito sa kanya. Sumabat ang lalaki na siya ang nauna, kaya wag itong hamarang, umano'y bibilhin niya ang lahat ng iyon. Ganito na lang ang naitugon ni Sungwoo. Inilahad na una sa lahat ang pagkaing ito ay exclusive lamang para sa mga hunters, ito'y mapanganib na i-consume kapag ka ikaw ay hindi pa na-awaken. Ang dalaway nalungkot sa kanilang narinig, patawad lahad ni Sungwoo, subalit wala siyang anumang magagawa bukod sa pagrekomenda ng ilang mga diet plans at mga exercise. So sabat ni Jiyon, so sinasabi nito na ang mga regular hunter na tulad niya ay maaaring kumain, tama raw ba? Nope, tugon ni Sungwoo, para rito iyon ay imposible. Bakit naman, tanong ni Jiyon. Sumagot si Sungwoo na dahil sa ang pagkain na ito ay napakamapanganib. So sambit ni Jiyon, so sinasabi raw ba nitong yung pinakain nito sa kanya nung nakaraan ay hindi mapanganib? Well, lahad ni Sungwoo, ito raw ay di hamak na higit na mas mapanganib kaysa sa nung nakaraan, lubhang napakamapanganib. Ito ay magbibigay ng matinding burden sa iyong katawan. So lahad ni Jiyon, so sinasabi raw ba nitong ang side effects ay hindi lang kaunting stomach ache? Well, lahad ni Sungwoo, ito ay magdudulot ng bigla ang matinding weight loss, kaya papaano naman daw ba mangyayaring hindi magiging napakamapanganib? Idinagdag na bilang side effects ang iyong mga kalamnan at ugat ay mawawasak at magre-regenerate, at kung iyon ay hindi mo kaya, ang iyong buhay ay malalagay sa panganib. Sinabi ni Jiyon na hindi raw ba't ang ganoong bagay ay isa lamang magic at fantasy. Sumagot si Sungwoo na ang pagluluto ay magic at fantasy, gayunpaman ang iyong katawan na siyang magkukonsume ay totoo. I get it, lahad ni Jiyon, naiintindihan niya na raw sinasabi nitong ang kailangan niya lang ay katawan na mayroong kakayahang iyon ay i-withstand, tama raw ba? I guess, tugon naman ni Sungwoo sa patanong na tono. Then lahad ni Jiyon, kung ganun siya raw ay sasalang sa Bazaar Food Challenge. Ayos lang kapag ka siya ay kumain ng marami para sa isang challenge, hindi raw ba? Well, tugon ni Sungwoo, kung ito ay mayroong katawang kaya iyong i-withstand, then maaari din itong makain ang iba pa. Natuwa si Jiyon sa kanyang narinig, ngunit Jiyon, dugtong ni Sungwoo, saan naman daw ba ito makakahanap ng katawang mayroong ibabawas pang timbang? Hatugon ni Jiyon, no way na maiintindihan nito ang isang taong tulad niya, umano'y hindi nito naiintindihan, kung gaano katinding maintenance ang ginagawa niya upang ma-maintain lang ang katawang ito.
Hindi niya kinakain ang mga bagay na gusto niyang kainin, siya'y nagwo-workout kahit na siya'y pagod na't tila mamamatay na. Ni alam daw ba nito ang pakiramdam na sa sobrang gutom anumang oras ay maaari kang mamatay, subalit kailangan mo pa ring tumakbo sa gabi, dahil sa nag-exceed ang iyong daily calorie. Sumagot si Sungwoo na hindi sumigaw si Jiyeon na syempre dahil sa nakakain nito ang kahit na ano mang gustuhin nito, ni umuubos pa nga ng 8 buong pizza sa isang araw, hindi na kailangan pang mag-workout, nagagawa nito ang kahit na anong gustuhin nito. Ni hindi nga nito kayang malipasan ng isang meal sa isang araw, hindi raw ba kahit na sino sa mundo ay gugustuhing mamuhay katulad nito, at iyon ang dahilan kung bakit hindi maiintindihan ng mga returnee na tulad nito ang feelings nilang ordinaryong mga tao. Sumagot si Sungwoo na ngunit hindi raw ba't ito rin ay isang hunter. Sumigaw si Jiyeon na ang mga office hunters ay napakalapit lang sa ordinaryong mga tao kung alam lang nito. Ikaw ay tinatrato bilang office worker, sa kasagsagan ng office work itinatrato lang na hunter sa ganitong mga pagkakataon, hindi katulad ng mga ito na mga gorilla, sila'y bihira lang na magkaroon ng trabaho sa labas. Ang dalawang customer na mukhang mga office worker ay napapalakpak sa kanilang narinig. Alright, sambit naman ni Sungwoo, naiintindihan niya na raw kaya pakiusap tumigil na ito. Sinabi ni Jiyeon na since susubukan niya ang challenge ito'y magsimula ng magluto, wala siyang pera kaya ang babayaran niya lang ay ang presyo ng regular food, kaya kahit na siya pa ay mag-succeed, hindi niya na kailangan pang makatanggap ng prize. Hasambit ni Sungwoo sa kanyang isip, kung ganun, mas palalalain niya pa ang lasa. Siya raw ay magsiserve rito pagkatapos na kumain ng dalawang customer na ito. Sinabi ng babae na lumalabas na mukhang tanging exercise na lang ang natitirang choice para sa kanya. Oo, dugtong naman ng lalaki, sa totoo lang ang owner ay tama, kailangan nilang gumalaw upang makapagbawas ng timbang. Ang dalaway napabuntong hininga ng sabay. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na hindi naman sa hindi niya naiintindihan ang nararamdaman ng mga ito, kahit na sa Terra, ang konsepto ng obesity mismo ay hindi nag-e-exist. Siya ay maaaring maging mas delicate. Paano raw ba ang maaari niyang gawin, nang biglang dumaan si Nabi? Teka lang saglit, sambit ni Sungwoo ay luros. Nabi, ito raw ay lumapit muna saglit. Pagtataka naman ni Nabi, ano ang meron? Sa patanong na paraan ay sinabi ni Sungwoo na alam naman nito kung papaano gawin ang warrior calisthenics. Hindi raw ba nagtanong si Nabi kung ano ang pinagsasasabi nito, wala rong kahit na isang ay luros ang hindi alam iyon. Great, sambit ni Sungwoo sabay flick, nagtaka ang tatlo. Sa sumunod na segundo ay lumingon si Sungwoo, nagtanong kung ang mga ito ba ay interested na matuto ng exercise na mabilis na nakakapagbawas ng timbang. Ay luros. Ito ay isang pusang ginagawa ang lahat ng mga gawaing bahay ng mayroong voluntaryong mindset. Salamat sa espesyal na karakteristik na iyon, mayroong maraming kaso, kung saan ang mga warriors na pinagsisilbihan nila ay nagiging tamad. Ang vision massage ay useless din kung ikaw ay hindi nagwo-workout, therefore ang God's divination ay ipinasa sa mga ayluros. Sa labas ng restaurant ay nagsimula na ang exercise 1, 2, 3 pangunguna ni Nabi, ginaya ng 4. Ngayon lahat ni Nabi ito naman ang sundin ng mga ito, hindi ganyan dagdag niya pa, kundi ganito. Hey, sigaw ni Jiyeon, papaano naman daw ba nila mabibend ang kanilang mga binti sa ganoong anggulo? Sa kasamaang palad ay sinabi lang ni Nabi na gawin na lang nito, ito ay kulang na kulang sa effort. Nagtanong si Yuna kung ganito ba hihihingi si ni Nabi gaya ng inaasahan mula kay Yuna. Oo, tama, ganyan nga. Sinabi ni Sungwoo na 2 oras pa lang naging napaka-natural na ni Yuna. 2, 3, 4 lead ni Nabi, finished strong. Miyaw, miyaw, gaya naman ng 4. Lumapit si Nabi kay Jiyeon, sinabihang wag mahiya at magmiyaw. Ito raw ay umulit pa ng 1 beses. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Jiyeon, subalit ang ginawa niya ay hindi nagustuhan ni Nabi. Umano'y hindi ganito, ibaba pa nito ang kanyang likod at magmiyaw. Si Sungwoo ay lumapit din kay Jiyeon, bamulong na kailangan nitong gawin ng ganito, miyaw. Sinabi ni Jiyeon na ito ay napaka-annoying sa araw na ito. Bilis-bilis, sigaw naman ni Nabi. Oo, natugon ni Jiyeon, gagawin niya na raw, miyaw. Perfect, sambit ni Nabi, kung ganun sila raw ay mag-proceed na sa susunod na step. Mapapansing si Sungwoo ay sumali na rin, inilahad sa kanyang isip na hindi na rin masamang sumalang sa calisthenics ng ganito paminsan-minsan.
Sa itaas naman ay napakamot ng pisngi si Taiji kasabay ng pagbaling ay inilahad na ang lahat ay tumitingin ito raw ay medyo nakakahiya, mukhang binabalak din atang sumali.